This is Dial 7, Dial Nevin. For the artist, by the artist. He is the owner of Hooligans, straight from Cavite. Let's all welcome Mr. Wow. Maraming salamat, Jetro, sa pag-ano natin sa pag dito sa Dial 7. Siyempre, ito yung pinakaunang episode natin actually na we're gonna be talking sa isang brand owner na isang successful, even the music. Ibang yung ginagawa mo para sa akin, man, na movement, lalo na ikaw yung discarte na ginagawa mo. People want to be you. May mga tao na gusto ma-achieve yung kung ano man yung na-achieve. Kahit ako, man, as a brand owner na nakikita ko na sold out, yung how much money pumapasok, tapos yung mga shoots and everything. Kamusta si Jetro? Kamusta si Mr. Wow ngayon? Masaya. Ano bang dapat ko sabihin? Katapos lang nung December collection. Maraming salamat sa lahat na sumusuporta sa akin palagi. Sa Hooligans at sa music ko. Yeah, at kung kamusta ako, ayos lang ako. Nakikita ko lately, man, sa mga story mo. You're getting fit, man. Dati, nung naalala ko, around earlier 2017, 2000. Matagal na kasi kami magkakilala ni Jetro. Hindi kami sobrang nagkakatagpo na kasi group yun na lagi yung Cartelem. Isa sila sa mga sa unang naniwala sa Cartelem before everything popped out. Hindi nyo alam yun, man. 2000, maybe 18 or 17. Mga ganun. Yeah. 2 years pa lang yung Hooligans nun. In-invite ko sila. Kasi una ko nakilala si Pablo. Tapos ayun na, syempre, ayun na kayo, lumabas na kayo. Tapos second year anniversary ng Hooligans, in-invite ko sila. At kung pwede ko lang sabihin yung TF nila nun, tangina, ang lupit nun, talagang friendship lang yung offer nun, man. Tapos sila nun, booming. Love talaga nila. Maraming salamat. Kasi isa sila sa mga nagbigay ng opportunity pa rin. Kumbaga, malaking bagay yun eh. Yeah. I think Cavite is one of the training grounds ng Cartelem na, well, kung napanood nyo ibang podcast ng mga members sa Cartelem, they would tell you na syempre pupunta ng Cavite without the TF. Yeah. Abonado pa. Omsim. And as a rapper na taga Cavite ka so ikaw yung pumupunta naman ngayon ng Manila for gigs. May ganun ba? Bihira eh. Kung meron man, kaibigan ko, o kaya madalas, hindi mo pala madalas, pero na-invite kami, si Sir Arik Enigma. Diba? Shoutout Sir Arik. Yun, yung flip top na parang music event nila. Hindi ko alam kung una yun, pero ayun, kasama kami dun sa Pasig. Tapos sumunod, flip top festival. Kung alam niyo yung grupong Premium Trash, ayun. Babalikan natin yung Premium Trash. Ito, going back to kita ko sa stories mo, you're doing good, you're eating good. Sobrang kita ko nag-fitness parang transition mo yun sa someone na mabisyo. Hindi mabisyo ka pa before. Hindi ba? Lang, siguro sigarilyo to sa alak. Before 2017-18, medyo mataba-taba ka pa nun, di ba? Parang may part na syempre bisyo nga, syempre parang tayo medyo pakawala tayo sa natin, parang hindi natin naalagaan. Kahit ako, men, ako doon medyo guilty ako doon na hindi ko naalagaan sarili ko na sobra. Secret. Okay. Pero nung kabataan mo, talagang sagad-sagad ka din. Oo naman, kasi kilala mo naman si Ched, di ba? Yan. Shoutout kay Ched, age ko yun na kung ano yung sagad. I love you, Ched. Kung ano yung sagad ni Ched before, parang sa B-side days namin, ganun talaga. Lalo, kilala mo naman si Ched before, di ba? Na kung gaano kalakas, lalo na nagka-Vite siya. Anyway, what pushed you to take care of yourself more? Nagsimula nung pandemic, 2020. Pagpasok ng pandemic, after 1 month nun, ginawa ko. Hindi. Pagpasok ng pandemic, na-stuck ako sa bahay. Pagkasta ko sa bahay, kasama ko yung anak ko kasi may baby na ako. May baby ka na. Tapos, syempre, family ko. Ang una kong ginawa, hindi na ako nag-yosi.
Kasi maamoy ng anak ko eh. So, tapos, pag stop ko mag-yosi, naisip ko, isang buwan na hindi na mag-yosi. Kaya ko hindi magkanin. Kasi nagawa ko, hindi na ako nag-yosi. Tapos naisip ko nun, hindi na ako madalas magugutom. Kasi pag nag-yosi, nakakagutom, di ba? Tapos parang, feeling ko ngayon na parang ang bao ko pag mag-yosi ako. Kaya ayun din. Masaya ako na natigil ko pero hindi ko sinasabing madali siya matigil. Kumbaga siguro tsamba na lang yan. This was in 2020. Ay, 2019 yung pa-pandemic na nga. 2020 pandemic. Malakas ka mag-yosi before. Masabi mo, consider mo. Bago nung nagka-baby kasi ako 2019, medyo hindi na nag-yosi. Okay. Binawasan ko na talaga siya. Parang yung kasi yung madalas ko na din naririnig na, huwag nyo, pag may bata, huwag nyo pa may ng ano. Eh di bakit ako pa yung maglalapit ng usok sa anak ko? Ba't di na lang okay, huwag na lang mag-yosi. So yun. Something big na something na sanay ka sa buong buhay mo since that time na doon nagka-baby. Naiba yung lifestyle mo. Naiba ang mundo, hindi ang lifestyle, buong mundo. Do you think malaking bagay talaga ang pagkakaroon ng anak sa, kunwari, may taong medyo ligaw-ligaw tayo mga friends? Depende. Tangina kung gaano katatag yun kasi hindi naman lahat ng lalaki. Alam mo yun, tangina hindi lahat ng pag binato mo ng mga pagsubok yung mga lalaki tol, hindi lahat. Ako naniniwala ako men, hindi lahat kaya nilang saluhin na straight pa rin sila na okay. Papanisin ko to. Hindi naman lahat ganun eh. Okay. Kaya nga, ginawa ko sa Mr. Wow para mapalaganap ko yung mga ganun lalaki na damn, kaya mo yan, ganyan. Pero yun, anyway, ano nga ulit yung tanong mo? About sa parang change. Kasi madami tayong especially sa member ng Cartel M na yung mga nakaka-relate. Ang dami naging tatay na eh. Si Sika, si Jad, si Jare. Tapos, totoo to si Troy pala. Nag-iba, may baby si Troy, man. Grabe no, isipin mo, ilang members kami lahat. Troy. Lahat nagkaka-baby. Okay, congrats sa inyong lahat. Totoo na nag-iba talaga. Nag-iba kahit yung, syempre kami mabisyo. Ano na yun, halimbawa, buntis. Pagkapanganak. Yung lalaki, lockdown yan, 1 taon. O kaya, kung makulit ka, di matigis yung ulo mo, labas ka ng labas. Doon na maumpisahan yun. Kasi parang, nangyayari kasi ito nangyayari sa mga nagiging tatay. Ako tol, hindi naman ako agad na alam mo yung malupit agad? Hindi. Kailangan ko lang maging malupit. Kasi wala na akong choice, ginawa ko na siya eh. Diba? Kaya, ayun. Bawal ako magpaligaw-ligaw. Kailangan ko na ito diretsuhin. Kasi ano bang pupunta ng ligaw-ligaw ko? Mapupunta ako sa, mag-iisip ako, wala nang kwenta yung buhay ko, magiging ganito na lang, magana. Puro problema lang yung papasukin ko nun. Kumbaga pag tinaha ko yung path ng greatness, magaganda lang yung mangyayari. Ba't ko pipiliin yung kabila, di ba? Feeling ko, para sa kanila, mas madali yun. Pero, mas pangit sa pakiramdam yun. Kasi mas mahirap naman talaga maging great eh. May sacrifices. Hindi pwedeng makuha mo yung kung ano man yung na-achieve mo. Alam mo yun, parang kung paulit-ulit yung ginagawa mo. Yeah. Would you consider that kailangan mo umalis sa comfort zone mo? Sim. Kaya yun nga, una kong ginawa, tumigil ng yosi. Kasi yun yung pinaka-comfort ko tuloy. Sino bang mga taong masarap talaga mag-yosi pag nag-yosi ka? Yun lang yung masasabi ko, lalo na pag nag-iinom, di ba? Ang Hooligans, nag-start to when? Nag-start to ng 2016. 2016, wala pang baby kasi. Wala pa. Medyo pa tayo nito, mabisyo-bisyo pa. Kumbaga, ang pat mo ba, naiisip mo, ito talaga yung mangyayari sa'yo nung bata ka? Sa tingin mo, magkakaroon ka na sarili mong business? Maliwanag yung nakikita ko. Kasi, yung nangyayari sa akin, hindi masyadong maliwanag. Kaya, ang gusto kong makita sa future ko, maliwanag. Kahit hindi ako sure. Pero, dito na nga ako. Dial 7. Lahat ng mga lumalapag sa Dial 7, matik yan malupit, men. And, we're gonna babalikan natin yung Hooligans na yan, yung buong kwento niyan. Pero ngayon, si Mr. Wow, saan galing yung Mr. Wow? Damn, malupit. Nangyari siya, okay, 2020. Bali nung 2020, di ba, nag-stop yosi, nag-diet and shit. Talagang naisip ko na, ba't hindi ko na ituloy-tuloy na magaganda yung shit ko, di ba? Kumbaga, maayos na tao. Kumbaga, pwede i-look up ng taong iba. Kaya ginawa ko si Mr. Wow. What does wow means? W-A-O. Ano siya? Literal na wow. Wow, as in, okay. Kasi may kaibigan ako, dati tumira kami sa isang bahay. Tangina.
napakaganda ng bahay na yun. Talagang, pag pumunta ka dun, men, tapos nag-sound trip ka ng jazz, tapos kakain kami, para kaming, sa Tagaytay yun. Di para kaming nasa restaurant ng Tagaytay, hindi kami dun nag-aircon, kahit electric fan, men. Kasi sobrang lamig. Tapos, yung ambience na tol, promise, kumbaga yung, basta mahal yung rent namin dun. Tumira ka doon. Tumira kami doon. What year? Puro kami magkakaibigan. Doon na buo si Mr. Wow. Kasi nga, tumira ka doon sa bahay na, wow, talagang pagising mo, masasabi mo, wow, tangina, nasa Tagaytay ka. Kahit kayo Kung maisip nyo na, may bahay kayo sa Tagaytay. Tapos sa exclusive na subdivision. Wow. Wow. Yun na yun. Tangina, doon na buo si Mr. Wow. Yung taon na yun. Pero before nun, Jetro, may nagra-rap ka na Before that, bago naging Mr. Wow, I think may mga, yung pinakaalam ko Scavengers. At about that music sa Cavite kasi kasabayan namin kayo Parang nakikita ko yung group nyo, yung group namin sumasabay din. What is Scavengers? Yun yung pinakaunang group niya if you guys don't know. Kailan siya nabuo? Yeah. Nabuo yun ata 2017. Yun, nabuo siya 2017. Mga kaibigan ko yung kasama ko doon. Si Ben, yun yung producer. Si Ben yan, shoutout kay Benny Benz. Shoutout kay Benny Benz. Tapos si Charles, na si Isos na ngayon, na si Deno siya dati. Yun, tatlo kami. Bali, parang nag-i-skate ata yun. So, napatambay kami. Tapos, nagkwento si Ben na bibili na daw siya ng something, mga pang record. Sabi namin, tara, mag-rap tayo, ganyan. Tapos ayun doon na nabuo. Tapos, si Ker na nag-i-skate, sinali namin siya. Si Ker. Okay. Nag-i-skate din yun, tapos sinali namin siya. Di nabuo na yung Scavengers. Ayun, nakilala na namin sila Tulala, yung sa Ingay Likha. Shoutout kay Tulala. Sila Kuya Alvin yung una namin nakilala. Hindi yun sa hip-hop yung una namin nakilala, pero rapper kami. Ang una namin nakilala, mga punks. Okay. First gig namin sa Paco. Sa amin, dito sa Manila. Gagi, yan lupit ka. Paco lang daw. Sinama kami ni Tulala, Ingay Likha nga. Wala pang Ingay Likha nun, alam ko. Tapos, sinama niya kami dun. Nakita namin si Fuego. Tapos, pagtapos namin dun sa Paco, pumunta kami ng dyan na, second gig na sa may Molino. Lagare. Lagare, okay. Sinama lang kami. Tapos, syempre, pa lang ako nun? Kumbaga, kalabas ko lang nun ng bahay. Galing lang akong skate. Tapos, com shop, mga ganun bagay. Tapos, doon ako nakalabas ng mga, mga puro kaibigan ko lang yung kasama ko. Tapos, nagulat ako nun. Tangina, nag-hitch lang kami. Hindi kami nagbabayad. Kasama ko sila. Bata pa ako nun. Broke pa ako nun Kumbaga, kung ano nung ginagawa ng matanda, sige, yun na lang din gagawin ko. How young were you at that time? Mga 17 ata. Ganun. Was this around 2016? 17 yun. Unang gig yun ng Scavengers. Ano yung rap name mo before? Throw. Jetro. Oo, Jetro. Oo nga pala. Very, very... Bakit kasi nun, men? Ang hirap niya banggitin, di ba? Isipin niyo makapagyabang ba ako, tapos throw yung pangalan ko. Ang hirap, kahit nga banggitin mo sa version, wow, yun Hindi ka tulad ng, Mr. Wow. It actually has a ring may ring siya na wow. 'Di ba? Napaka-basic. Isipin mo medyo basic lang kasi those are just Mr. tas 3 letters. Pero kung yung kwento mo kanina kung paano siya na kasi tapos ginawa ko lang siyang WAO para tunog Chinese siya. Kasi singkit ako Ayun. Kaya ako siya naisip Mr. Wow. Yun nga rin yung naisip ko kung Chinese Parang doon nakuha yung wow. Para siyang businessman. Okay. Oo, ang ganda nun Mr. Chen, Mr. Ganto, Mr. Ganyan. Damn, businessman. Diba? Paano ka unang napasok sa eksena na to? Sa tingin mo, anong edad siya nagpasok sa'yo at anong scene? Ay, gagi, ang ganda ng tanong na yan. Kasi, kasi kumbaga ngayon, itong taong to nakakalimutan na to. Kasi, ewan ko, parang di naman siya basta tahimik na lang di siya sa buhay. Pero, ang tumulong, I mean, nagbigay lang sa akin ng way ng isang tao para makilala kayo, ganyan-ganyan. Hindi naman literal, pero doon din ako nakahanap kung bago siya si Boji. Shoutout kay Boji. Shoutout sa'yo, Ninong. Akala mo nalilimutan na kita. Hindi kita inakalimutan. Cavite's finest din yan. Cavite siya, di ba? Kagi, si Boji. Shoutout kay Boji. Kasi, eto pa, tinanong mo na din naman yung hooligans. Ang hooligans kasi, hindi siya hip-hop. Hindi hip-hop yung hooligans, men.
tatanungin pa ba kung paano nagsimula yung Hooligans o sasagutin ko na ngayon? Balikan natin. Paano natin yan? More on music tayo ngayon. Music ba? Music tayo. Okay, sorry. Tatakihin natin. Pero yung about dun sa, kung tinatanong mo, yung si Boji, yung kay Boji kasi about siya sa Hooligans din na nakatulong. Okay. Makakilala ng mga connection, mga ganun. Sila Tofu, sila Josh, ng Spectre. Kung ba't ko nakilala yan? Dahil kay Boji. Talaga? Kasi si Boji sobrang tagal na sa scene yan eh. Punk siya eh. Alam ko punk siya eh. Hindi siya sa hip-hop din. Nakapapansin ko kung nakikita ko. And madami siyang people na kilala sa paligid na hindi kami masyado kasi alam ko nag-skate din yata si Boji. May time ata na nag-skate din. Pero daming hobby yan si Ninong. Ang nakita ko sa kanya is sa Team Jesus na eh. Yun yung mga part na. Kaya ako na-attract sa hip-hop nung nakita ko yung Team Jesus. Yun for real yun, men. Ano ka pa lang nun? Ano ginagawa mo nun? Ano ba lang, skater pa lang ako nun. Yung skater kasi sa amin, mga rockista kasi. Punks, okay. Tapos ako syempre, gusto ko ng ibang namang shit. Kasi, hindi ko pala pwede sabihin yun kasi sa Hooligans yun. Pero ayun nga, yung sa amin kasi, kaya nakilala ko yung Team Jesus, okay, ganito na yung hip-hop ngayon dito. Kasi normal ko nakikita, hip-hop sa Cavite. Kasi mga sa piyesta mo lang yun makikita eh. Yung mga parang medyo Tagalog rap pa talaga. Mga first one ba? Hindi naman. Hindi. Mga rap contest siya. So, nung nakakita ko nung ganong klaseng event doon sa Team Jesus, nag-iisip naman na. Okay. Fuck to. Yun yung era na yun. Do you remember the first artist na sa hip-hop sa local natin na ang galing nila, parang kahit yung mga hindi ka pa nagsisimula mag-rap nito na nag-push sa'yo na gusto ko rin to. Yeah. Lahat nung siguro yung kabatch yung kila Al James, Barry Verde, mga ganun. Lahat yun, men, sila. Watcher ka pa lang nito. Skater ka pa lang nito na nanonood lang ako nun mismo. Do you remember the event or kung pinakang una-una puntang event? High Minds. Summer something. B-side. Shoutout dyan kay Omar. Yeah. Kakaiba. Men, totoo to so naramdaman mo rin yung B-side na yung the community. Sabi ko, ito yung sa YouTube Ang galing Yan. Nakita ko yung latest projects mo yung Shorty Like Mine. Lalabas mo yung music video. If you haven't seen it yet, ipapop natin yan dito. Lalagay natin yan. Panoorin Watch that shit. Kaya baka may kwentuhan nun nung pinaka-latest mo na music video na yun? Kwento nun? Trip lang yun, men. Tayo na. Kasi, dati, ang ginagamit ko din, audition. Tapos, napag-aralan ko yung FL Studio. Tapos, sabi ko, iba to. Tapos, hanggang nag-experiment na lang ako. Tapos, pinainig ko siya sa mga kaibigan. Yan na yun. Huli na yan. Tapos, nilabas ko na siya. Ibang-iba yung sound mo ngayon sa sound mo before yung Scavengers kasi yung Scavengers medyo may pagkakamalayan na alam mo yun Cavite rap na anong transition mo from your music sa tingin mo? Kasi dahil nga yung kay Mr. Wow, isipin mo tumira ka na sa magandang bahay, magrereklamo ka pa ba tungkol sa mga reklamo mo sa buhay? Di ba hindi namin? Nakatira ka na sa ang ganda na yung sahod ko noon, ang ganda ng sahod ko noon. Kumbaga lahat doon sa bahay na yun, paldo kami. Kumakain kami ng masarap, pagising mo, niluluto na ng tropa mo. Kasi mahal ka din niya, niluluto na yung masarap na pagkain. Kakain ka na lang, tapos magtatrabaho kayo, magkakape, makikinig ng music. Talagang, wala na akong ma-request doon sa buhay ko na yun. Kumbaga para ako nabubuhay sa panaginip ko ng bata. Ganda nun. Mismo kung mapapakita ko nga lang pictures dito kaso wala na siya. Ayun. Kung may kung makikita pa ni Jetro yun, papap natin yan dito. How was it? Yung mga yun. Sige, send ko sa'yo. Anuhan natin yan. Yeah, para makita nyo. Ang galing na Nat. May baby ka na ba noon at that time? May baby na ako noon. Kaso, kailangan ko muna. Kumbaga maganda yung offer Okay, maganda yung trabaho. Oo. So, nagpakalayo ka rin for yun yung pinaka-importante sa lahat Feeling ko lahat ng tao na na-achieve, na sa tingin nyo idol nyo, sobrang daming sinacrifice niyan para lang Isipin mo si Jetro, lumayo sa anak niya. Naramdam ko sa kwento mo sa akin, mahal na mahal mo yung family mo. Nakwento rin sa akin ni Ched, family man yan si Jetro. Yeah, shoutout sa baby mama ko kay Laika at sa anak ko kay Malaya. Tapos nag-sacrifice siya at normally yung mga Pinoy kahit yung mga OFW, shoutout sa kanila men. Nagsasacrifice sila for unang-una family. Yun din yung una kong naisip para hindi ako masyadong manghina nun. Sabi ko, parang OFW na lang ako. Kasi yung sahod ko din naman parang OFW So, same lang yun. Pero malapit, Cavite lang din yun kasi Tagaytay. Cavite lang din yun Magkalapit pa rin kami. Kaya naman din. Pero
the fact na ginawa mo yun, man, big ups. Isa kang tunay. Yeah. Ang mga tunay na para sa akin na lalaki, especially pag parent, hindi yun sa kung gaano ka kaastig kung gaano ka ka-gangster. Palaaway na. Hindi yun sa ganun. Masasabi mo rin ba na na that's what a real man does? Alin, yung palaaway? Hindi yung palaaway, yung parang ginagawa mo lahat for family. Tayo na. Okay, sana ganun na lang talaga yung batayan para ganun na lang talaga lahat yung ginagawa ng mga tao, di ba? Sundin na lang nila kung ano yung dapat mangyari talaga na pagiging tatay. Pati ito, kung bakit ko siya nasimulan, ito talaga nakikita ko sa lahat ng mga nagkakaanak na maaga, umalis kayo sa magulang nyo. Yun yung pinakang key sa lahat. Kasi tangay namin, pag umalis ka na, wala na pwede sa'yo sumalo Dala mo na lang bayag mo. Kaya talagang, dediretsuhin mo na lang yun. Kaysa umuwi ka, tapos sumbong mama. Fuck that shit. Paano pag ganito? Siyempre, maaga ng anak. Ibig sabihin nun, walang pera Normally. Walang pera. Ang unang iisipin ng mga bata, bata pa sabi natin 18 years old, 19 years old sila ng anak. Yeah. Medyo mahirap din ata bumukod. Yeah. Na, maganda kung madami rin. Tama. Anong agree ako mo dun? Agree ako dun sa sinabi mo. Pero hanggat may chance para sa akin, huwag kayo mag-i-stick. Hanggat kung meron na akong nakakaisip na kaya naman, gawin nyo namin. Kasi para sa akin, dun talaga kayo matitrain. Mas makakahanap kayo ng mas maraming opportunity. Yun lang yung para sa akin kasi yun yung nangyari sa akin. Hindi ko sinasabi na lahat kayo. Naging maluwag ba yung buhay nung nung kayong dalawa na lang nung asawa mo, tas yung baby mo? As in, ibang-iba yung buhay sa parang pareho kayo nasa pudar ng magulang. Yeah, dahil namin so, masaya, sobra. Kumbaga, andyan yung bills, andyan yung ganito. Pero masasabi mo talaga yung, kumbaga, ang cheesy nun, pero kung magkakasama kayo talaga, parang, masaya na ako dun As long as naiisip ko na hindi ako nakalayo sa kanila. Kumbaga, ako naman, yung pera kasi sa amin, kumbaga matagal Kasi dahil sa hooligans, kumbaga months. Ayun, kumbaga hindi naman din araw-araw ballin. Pero meron akong day job naman na sumasalo nun. Pero nasa bahay lang din ako. Okay. Kumbaga iniisip ko na lang ngayon talaga maswerte na lang ako Kasi kasama ko sila. So magkakasama kami na hindi ko kailangan umalis sa umaga para magtrabaho. The best. Na-try mo na ba yan na mag-work talaga on-site? Alam mo yun na nagtrabaho ka rin talaga? Yeah, nagtrabaho. What was your first job? Ang una kong trabaho. Pwede sabihin yung yung company. Oo, pwede. Sa bagay. Una akong nagtrabaho sa Pure Foods. Nagtrabaho ako doon kasi yung tropa ko. Graduate na kami ng college. Graduate. Okay. Ang una pala nangyari, pag-graduate ko ng college, since about brand naman yung hindi, music pala pinag-usapan. Pero pag-graduate ko ng college, nagkaanak ako, nung lumabas yung baby ko, nagtayo ako ng shop. Hindi pa pala. Nabuntis yung girlfriend ko. Nagtayo ako ng shop. Kasi shop? Oo, quarter. Nagtayo ako nun. In-invite ko din Cartelim nun, naalala ko Shop talaga ng hooligans? Hindi. Ano siya, kumbaga shop siya na may iba't ibang mga clothing line sa loob. Ikaw yung may-ari? Oo. Sinubukan ko siya kasi inisip ko, ito na yun. Kasi feeling ko, alam ko na. Pero nangyari, nalugi siya. Paano nalugi? Magkano upa? Ba't siya nalugi? Feeling ko yung mismong spot niya, hindi para dun sa mga damit na binibenta ko. Kumbaga, kung mga binibenta ko yung mga normal lang na damit na pang Pinoy talaga, pang masa, yung mga dalawa 180, feeling ko maraming bibili nun. Pero, ayun nga, yun, nalugi siya. Malaking factor yung lugar? Malaking factor yung lugar. Ilang taon ka na ito, Jetro, nung inano mo yun? Nung ginawa mo yung pangarap mo na yun na... siguro pangarap mo at that time na magtayo. Kahit ako. Kasi college ako college. Pagka-graduate ko nga, yung naipon ko sa hooligans nun, kasi may hooligans na nun 2019 na yun Diba? Yung quarter. Sabi ko, nakaipon na ako, pwede na ako magtayo ng shop. Hindi ako magtatrabaho. Oo. Kasi business siya Yun ang unang business, yun ang pinakakaya mong gawin muna Kasi yun yung na-practice mo. Yun yung nasa-sold out yung mga damit. May pera pumapasok. Wala pang nasa-sold out nun, man. Yung hooligans, hindi naman siya sold out ng umpisa So, nagtayo ka lang talaga ng clothing store na madaming mga iba't ibang brands. Oo, kasi nakita ko yun sa iba. Sa Manila, madaming ganun. Oo, nakita ko, yung galing nun maano yung business na yun pwede yun, maganda yung kitaan. Tapos ayun. Ano pangalan ng shop? Quarter. Tapos yung mga brands na nandun, mga tropa mo na brands? Mga tropa din. Tapos yung iba, mga bagong kakilala ko lang din. Do they pay you? Oo, nagpa-pay sila. Nagbabayad sila. Kasi ang iniisip ko nun dati, pag may
may gantong, 10 brand na naglatag sa akin, masasagot na nila yung renta. Oo, ganun ko lang naisip. Kaso hindi talaga eh. Nakalimutan ko na at kinalimutan ko na lang din talaga. Pero nakuha ko na may aral doon. Okay. Pero, alam mo yun, pag masasamang alaala, di ko na masyadong ayaw ko siya alalahanin. Pero, yung lesson, nandito pa rin sa akin. Kasama kasi hindi ka naman aabot sa ganyan. Feeling ko kung hindi ka bumagsak din talaga naramdaman mo ang mga ganyang business. Ayun na nga, after nun, balik tayo doon sa tanong mo kung nagtrabaho ako. Tangina, pagkatapos nun, nagtrabaho na ako. Nakinig ko nga yung tropa kong Pure Foods. Malaki daw yung sahod. Tangina, pasok ako. Kasi sabi ko, uy, pwede na yun. Tapos pagpasok ko doon, hindi ganun yung sahod. Yung pala, wag ganun yung sahod pag nag-OT ka. What the fuck? Sabi ko, tangina, ayoko na ito. Pero nagtrabaho pa rin ako doon kasi kailangan siyang gawin. Taon ba? Hindi. 20 days. Bilang na bilang. Kinuha ko lang yung sahod ko, tapos umalis na ako. Kasi, sahod ko dun, tangina 300, hindi, 420 pala, 420 yung sahod ko dun. Provincial rate. 420. Sabi ko, yung t-shirt nun, Hooligans, 500 na eh. Sabi ko, tangina, hindi na, magbibenta na lang ng t-shirt, 500 nga yung t-shirt ko, sahod ko 420. Tapos 10 hours ka pang kakainin ng mundo nun. 9. Oo, parang 1 hour na break. Damn, oo nga pala. Tapos syempre, nakakapatay kasi ng spirit dun, men. Doon sa akin, namamatay yung spirit ko. Kumbaga, parang yung nagiging malabo yung Hooligans bigla. Kasi hindi siya magawa Sa tingin mo, kunwari ngayon may work ka na pumapasok ka sa, umalis ka nun eh. Hindi na kaya gawin yun na may Hooligans. Hindi na. Pati ayoko na magtrabaho. May work ka ba ngayon? Oo. Pero sa bahay, di ba? Oo, sa bahay lang. Pero kasi yung boss ko kasi US based kasi. Kumbaga, sapat talaga kahit pagtuunan ko siya ng oras, sapat yung ibabayad niya sa akin. Kahit kalimutan ko muna saglit yung Hooligans. Kasi ganoon ako eh. Mapapantayan mo ba yung sinasahod ng Hooligans sa akin? Parang ganoon yung nasa isip ko eh. Pero ayun, okay naman na babayaran akong ayos kasi nga, siya dollar to peso eh. Okay. Ito going back tayo, how did you get in the scene? Si Boji nagpakilala sa'yo. Pero before that, you were a skater. Lahat kayo na magtotropa? Oo. Hindi, pinakanguna talaga. Nagdodota ako. Kung pinakambata yung usapan, nagdodota ako si Tek yung kasama ko. Shoutout sa'yo. Shoutout kay Tek. Dito ako titingin, nandyan siya. Yun na pinaka-fondest memory mo na sa tingin mo medyo nagpupush sa tropahan, syempre, community muna eh. Ano man ang tropa muna, nagdodota ka. Magaling ka magdota, boss? Hindi. Lang, nag-support lang ako, tapos magaling na mag-trash talk lagi. Yun lang. Tapos after nung games, syempre games, nagdota ka, ano yung after nun? Yun, nag-skate na ako nun. Dahil sa mga tao na kilala mo rin sa paligid? Oo, ganun lang, Omsim, dahil sa tao lang din sa paligid. Bumabad ka ba sa skate? Siguro mga 2 years, 3 years. Kasi nakaka-enjoy din siya eh. Pati patangin namin, doon dati malamang syempre isip mo, tangin ang astig ko, skater ako. Totoo. Diba? Hindi deny yun. Up until now, man, astig ka pa rin kung skater diba? Ka. Totoo yan. Nag-skate ka, after nun? Ayun na, nag-rap na. Ay hindi, nag-skate ako, nag-clothing, tapos nag-rap na ako. Nauna yung clothing sa rap? Oo, kasi ang Hooligans 2016, ang rap 2017. Yun. Yung sinasabi mo nga kanina na you watch, nakikita mo yung mga nagpa-perform ng mga local, nakikita mo na naisip mo rin ba na kaya ko rin to? Or yung mismo. Scavengers yung una Scavengers nga una, kwento mo kanina. Lagi namin naisip na kaya namin yun. Kasi nung bata ka, feeling talaga parang karga mo yung mundo eh. Diba? Kaya nga yung mga bata ngayon nagli-lyrics talagang balagbag na balagbag eh. Mas lalong balagbag ngayon. Kasi pag bata ka, parang walang imposible min eh. Diba? Kanina nag-skate kami men sa MSP. Tapos nakikita ko yung mga bata compared sa mga bata kami before. Grabeng maglaro. As in, diba? Iniisip basta parang nagugulat kami lahat eh. Kasama ko si Derek Louie, ang shoutout. Marurunong kasi mga dati. Marurunong kami dati. Pero ngayon parang bibigat na ng katawan namin. Tapos nakikita namin, 8 years old. Kakaiba. 10 years old nga yata. Sobrang kakaiba ng trick selection. Siguro kahit ako dati, hindi ko kaya ginagawa yung ginagawa nila eh. Mga nakikickflip down sa 6 stairs. Ano to? Balagbag. Parang magandang example eh. Iniisip kasi nila kaya nila lahat eh. And that's a good thing. Magandang bagay yun. Mismo. Kaya yun yung sa Hooligans. Kaya ginawa, yung mismo niyakap ko na yung youth, doon na nagbagay yung lahat. Tamo yung support sa akin ng kabataan ngayon, di ba? Kasi sa kabataan, alam mo, pinaniwalaan ko lang neto, umpisa ng Hooligans para sa akin, pinaniwalaan ko lang yung sinasabi ni Rizal. Ni Rizal, okay. Oo, kabataan pag-asa ng bahan.
bayan. Ganun lang. Yun lang yung pinaniwalaan ko. Kasi sa akin, tangina, yung bata, mga kabataan yung may malawak na na pag-iisip na, kumbaga, walang imposible nga. Yun yung word mismo eh. Kasi nung kabataan ko talaga, hindi, kaya ko yan. Lalo na din ngayon. Isipin mo kung kabataan, ganun pa ng mentality mo. Ano pa pagtanda mo? Totoo. Okay. Maganda example rin na start them young. Yeah. Yan. Pero sa kabataan talaga nagbumula yung iniisip talaga na kaya ko. Kasi kabataan yung pinakamakulit di ba? Lagi sinasabi ng magulang. And even the views, man, sa maganda example sa music yan. Yung mga halos youth talaga yung mga nanonood eh. Ngayon, TikTok, Facebook, YouTube, you could hear ang mga bata talaga sa kalsada yung mga nakikinig niyan eh. Pupunta ako sa Yosihan, nakikita ko yung mga bata pinapatugtog. Yan, Jinsen Melodies, mga Heb Abi, mga Offside, sa galing. Like, yung anak nung girlfriend ko, parang bata pa yung 10 years old, pero sobrang hilig niya makinig sa hip-hop, man. Ang galing, parang itong 10 years old na to, nakikinig ng mga gato. Tanong ko, sino idol mo ngayon? Sabihin, sina Cashman, sina galing eh. I think, parang kasi, kabataan yung pinakamaraming population ata. Sa tingin mo? Pati pinakamaraming mag-mobile phone. Okay, tama. Diba? Yun. Napakarami nilang time, wala naman silang work. What made you fuck with music, man? Na parang, nung batang-bata ka pa, do you remember na parang yung una mong napahinggan? Ay, gagi, ang dami. Ludacris, mga ganun. Punks ka ba dati? Hindi. Hip-hop talaga? Yung music ko halo-halo kasi yung mga pinsan ko, mahilig sila sa music. Tito ko, nung bata ako, mahilig sila sa music. Halo-halo yung mga pinapapakinggan ko. So, kumbaga, hindi kami, dati kasi, lumaki ako sa Paco, grade 3 pa ako. Manila. Okay. Grade 3 pa ako hanggang grade 5. Noon sa grade 3, sa Paco, anong street nga ba yung Calixto Daico Street? Tapos, mga mga gangster kasi yung mga tao doon. Yung mga kuya-kuya doon, gangster lang sila. Tapos, halos, doon ko nakuha, yung mga ibang fundamentals kung bakit ako ganito ngayon. Unang-una sa music, lahat doon nagsa-soundtrip kasi katabi naming court eh. Na yung mga soundtrip doon talagang malulupitan ng mga soundtrip ng araw na yun. Mahilig yung mga tao sa music doon. Ilang taon ka nun? Grade 3. Grade 3 to grade 5, tama ba? Mga mga saka pa lang nag-aral sa Paco. Nakalimutan ko kung ano. Paco niyan ka? Hindi pala Paco. I mean, dun sa nakalimutan ko anong school 'yun. Pero malapit lang yun doon sa Calixto. Hindi ko basta malapit lang yun doon kung anong school yun na public. Public lang ako, hindi kami mayaman. Kasi para sa akin pag Paco Catholic school mayaman ka. Ganoon ba? Para sa akin. Kasi ba't ako nag-public? Paco niya kasi ako. Hindi ako. Mayaman ka. Maganda na yung Paco ngayon, pero dati, okay, shoutout na lang. Okay. Yung yung area na yun, nakikita ko rin yun eh. Siyempre, taga Paco, di ba, nakikita ko, may nga tama yung sabi, madaming gangster. Sim, tapos ayun na nga, Bali Music, doon ko na napakinggan yung Ignition Remix. Ay, puta doon. Yun agad, bata ako, Ignition Remix agad, what the fuck? Pinapatugtog yun. Sa court. Yun na, Sean Kingston, Take You There, mga MC Magic, yan na. Puro pang gangsta music, yung mga, rap talaga. Yung mga, yung mga, patawa. Basta, nakalimutan ko na kung yung Poetics, yung rapper na yung Republican, yun yung mga uso na. Yun. May kosa doon, malakas ba? May kosa na yun. Tayo na, lumabas na yung my game. Tapos dati, parang grade 4 ata ako nun. Dapat kabisado mo yung my game ni mentang ina. Lakas nun, man. Lakas nun. Noong nasa area ka nun, sa tingin mo yun yung mga parang unang nag-push sa'yo na I like music. Gusto ko to. Ang ganda ng sound trip na to. Gusto ko sound trip ng ganito. Mismo. Naalala mo ba yung evolution ng sound trip mo? Alam mo yun na ito yung pinakauna kong nag-dig. Ito yung sumunod. Up until now. Pag nung mga bata ako, pag nagsawa ko sa hip-hop, nakikinig ako ng mga rock. Nung, diba, bata ako, grade 3 hanggang sabihin na natin ng first year, nakikinig ako niyan. Tapos nung second year, nung grade 6 kasi, nagkabiti na ako. Dito na ako nakakilala ng mga tao na nung sinasabi nila, ano ka ba, hip-hop o nakista? Inisip ko, bakit kailangan may label? Kung parehas ko gusto sa tripin eh. Yun, doon ako nun. Kaya ginawa ko nun, okay, makikinig mo na ako ng rock music. Para manahimik tong mga to. Ayun, nakinig ako ng ibang
genre. Ng ibang trip. Anong sa tingin mo naalala mo na binabaran mo na banda or kung ano man? Wala yung ang husga ng mga pang-raista yung sabihin nila pambading eh. Pero Pierce the Veil, mga ganun issues. Boss, dive down na ako dyan. Mga ganun, mga parang di naman sobrang mga saktuang sound trip lang. Kumbaga pang binata lang, all time low, tangang malungkot, may day parade, mga ganun ba? Kasi sound trip ko rin yan. Kahit si Sika man, isipin mo gansar yan. Sinound trip talaga yan. Dapat ma-sound trip nyo yun, di ba? Kailangan yun. Fundamentals. At that time naman kasi, hindi pa hip-hop yung putok na putok eh. Kumbaga, late, I think the start of hip-hop generation dito sa Pilipinas na tinalo ng hip-hop yung banda. I think 2016. Al James. Al James, Opak, diba? Fuck, Al James. Tapos 2007, Katelem na yun. 2018, as in, dire-diretso. So, ito yung discussion namin nung nakaraan I forgot, naalala ko. Krakan Festival nga, may hip-hop eh. Krakan Festival, wala na. Iyak sila. Last na sila, men. Na may reason yan eh. Kasi, ngayon, malakas talaga yung hip-hop. Wala business eh. Ganun talaga. 2016 sabihin natin nag-start na meron ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 years na tumatakbo ang hip-hop ang pinaka na music na Pero I believe hindi siya forever eh. Oo. May transition pa rin yan naniniwala pa rin ako doon. Meron pa rin yung kasi syempre pa rin yung tao eh. Evolve basta, mag-evolve pa rin yan. Isipin mo nung bata tayo nung yung kinakwento mo nga, 'di ba, nung high school, banda talaga. 'di ba? Paano yun nangyari? Nangyari nga yun eh. Mangyayari lang yun ulit din. Mangyayari lang ulit yan, man. Maniwala ako hindi. I believe, pero hindi ko pa alam kung kailan. Maybe 5 years from now. Balikan nyo tong podcast na to 5 years from now. Tingnan natin kung what was, yung music. Malay mo, K-pop. Isipin mo, ang K-pop sobrang lakas ngayon, ha? Kumbaga, kung may trending yan, lumalaban yan. Ay, fan ka rin ng K-pop? Hindi. Makikinig pa rin ako ng hip-hop. Hindi ako fan ng K-pop. Pero, hindi ko hate yung music nila. Ang lupit ng music nila. Halimbawa, nakakain ako sangyup na syempre kailangan napapanood ko sila. Okay na. Tangin namin talagang tangin na may bitaw tong mga to kaya to sikat, 'di ba? Sumasayaw tapos kumakanta. MB nila. And the music grows up. Isipin mo dati K-pop lang eh. Alam ko nga lang K-pop before yung 21 eh. Ganun tas ngayon. Nag-evolve siya to P-pop. Ay, okay. May Pinoy pa pero hindi ko alam kung SB something, SB SB nakikita ko yun. 'Di ba isipin mo hindi lang natin community 'yun pero may ganong community. Gago. Isipin mo, ang laki ng viewers nun. Akala mo, walang nag-exist na ganun eh. Nagna-number 1 yan. May cult, di ba? Meron sila may culto sila. Isa mga maganda example ng cult, man, napanood ko ang isang gig ni Zild. Balago. Ni Zild, ng mga imo-imo, man, ang laki ng community nila. Isipin mo, kung masyado tayong babad, especially mga viewers natin, mostly hip-hop, di ba? Hindi, may community tayo dito, malaki lang. Pero meron pang ibang type of community na nag-i-exist na malaki na hindi nyo alam. Pero yun, anyway. Ang galing gagi. Ito na, man. Akala kasi natin minsan yung pag di natin nakikita, hindi sila nag-i-exist eh. Akala natin, yung nakikita natin, yun lang yung nag-i-exist sa mundo. Totoo. Yeah. Akala mo, ikaw na yung pinakamalupit. I think, lumabas ka at kumilala ka pa na ibang hari. Yeah. Kung hari ka sa lugar mo, mismo. Hanap ka ng ibang hari na to actually make yourself grow. Same. Ito na, nakinig ka ng hip-hop. Nag-skate ka, nabuo ang Scavengers. Yeah. Ang Scavengers, do you remember the backstory of everything na parang yung unang music na ginawa nyo? Saan ka dinala ng Scavengers? Din yung adventure nun eh. Pero ang labo na din, blurry na din yung sa akin. Pero ayun, lagi kami may gig nun. Tangina, mas madalas pa may gig nun kaysa ngayon. Sa posisyon ni Mr. O, mas madalas pa may gig yung mga Scavengers, pati Premium Trash. Malaki yung TF nyo nun. Tangina, yun nga kaya nga madalas may gig kasi walang TF yun. Puro Cavite ba to? Puro Cavite lang yun. Hindi, pero yung iba naman may TF yun. Hindi ko sinasabing lahat yan. Nakaranas pa rin. Kailan siya naging Premium Trash? Nung hindi ko na din maalala, pero 2019 ata yung naging Premium Trash. Ganun. Scavengers na ikaw ba naggawa nun? Hindi ako nagawa nun. Nagawa nun si Ben. Yun lang yung ginamit namin na pangalan. Kasi wala na kami mapiling name. Yun. Yung Premium Trash is Scavengers o magkaibang entity yun? Bale, nabasag na yung Scavengers, tinayo na yung Premium Trash. Pero, ang nandun, si G-Mac, ako, si Deno, pati si Ker.
Bali si Ben lang yung wala. Kasi tinahak na ni Ben yung sarili niyang landas eh. Yung Premium Trash, may music na kayong ginawa, naglabas na kaya ng album nito at this time. Hindi, mixtape lang yun. Pandemic naglalabas kami ng mga yun. Pero ayun, to be short, kasi, kaya ngayon nandito na lang yung Mr. Wow. Feeling ko kasi yung music namin ginagawa, hindi na siya relevant ngayon eh. Kaya nagbago, dinala ko na lang yung sarili ko. Kasi nakailang group na ako eh. Naisip ko, ako na lang. Tapos ako, mas natitimpla ako ng maayos pag ako lang. Kasi wala na magsasalita eh. Wala na ba yung group? Wala na yung group? Wala na yan. Ayun, dyan pa rin yung music, pero wala nang gigs, wala nang ayun. Kasi busy na din naman lahat. Okay. What can you say about Mr. Wow right now? The music it takes na yung ginagawa mo ngayon, yung sa mga fans mo? Pakinggan nyo lang. Pero ayun, ang ginagawa ko lang naman ngayon, ini-enjoy ko lang talaga si Mr. Wow. Wala siyang dapat patunayan, ini-enjoy niya lang kung ano yung ano. Tapos syempre, minsan may mga bagay akong sinusulat na kanta na iniisip ko, magugustuhan nila to. May ganun ako, pero madalas sinusunod ko din yung sarili ko about pagsusulat kay Mr. Wow. Nagkaroon ng sarili mong tape dito eh, yung H-tapes eh. Kasama mo si Isos tsaka si Rek. Yun pa rin. Ano yun? Yung dalawa sa Premium Trash. Yung dalawa na yun. Ba't hiniwalay? Kumbaga, ba't di na lang sabi Premium Trash to? Parang... Hindi, kasi nga, lumang tao na si Premium Trash. Diba? Okay. Hindi na siya relevant, man. Kung i-click nila yun, tapos yung tunog, bago na. Hindi, mag-ano kasi yung mga fans doon, ganun gusto nila music, Premium Trash. Tapos kung i-apply ko yun ng bagong shit, diba? Hindi magtutugma. Kaya gumawa na lang ng bago. Do you think na kailangan talaga mag-iba ng tunog sa ngayon ng mga tao? Klaro, ito yung sobrang dig mo before. Ito yung shit mo before. Kailangan bang gumawa ng bagong music to actually makita yung crowd or parang magkaroon ng bagong community? Gets ko naman. Hindi naman necessary. Depende sa decision mo. Ako kasi gusto ko talaga pumera. Yan talaga si Mr. Wowie. Ginawa ko talaga siya para mag-make money sa music. Kasi nga, hindi kami nakakaranas sa atin ng TF. Yun si Tro. Hindi siya nakakaranas ng TF. Diba? Ganun siya dati. Kaya ito si Mr. Wow, gagawin ko to. Siya yung makakaranas ng TF. Siya yung makakikita sa YouTube, kikita sa internet, kikita sa Spotify, ang lahat ng shit. Ayun. Kumbaga, hindi necessary na magbago ka. Ako ginagawa ko yun para makuha yun para sa akin. Pero hindi ko kino-compromise yung quality ng shit ko para makasabay. Kayo naman, pakinggan nyo na lang. And may Spotify ka ba ngayon? Yeah. Lahat. Yung Mr. Wow, if you haven't seen that yet, ito yung Spotify niya, pop natin. May anong kanta ang masasuggest nyo sa unang fan na nanonood sa'yo ngayon dito na unang kanta na sa tingin mo madidig nila? Uaha. Ano spelling nun? Uaha. O-H-A-H-A. Uaha. Yeah, yun. Search natin yan sa Spotify, pop natin yan dito. This is the first song or ngayon nyo lang maririnig yung... Hindi, panoorin nila yung music video sa YouTube. Ayan, YouTube. Okay, YouTube. Lagay natin yan dito. H-tapes, man. Kailan mo nalabas to? Parang last year lang yan na early. Late lang. Lang yun. Na-compile lang ng mga kanta namin. Nagtitrip kami. Kasi nga, naaral ko yung bagong application ng pang-record. Ay, nag-enjoy kami. Ayun din, hindi din ako nagbago talaga na totally dahil para na-enjoy ko lang yung bagong sound. Okay. Yun lang talaga din yun. Yun lang din yung isang point ko. Hindi naman it's all about money lagi. Na-enjoy ko siya, 'di ba? Tapos feeling ko, tangina, okay to Pati para sa akin, mas madali siya gumawa ng gumawa ng kanta ngayon. Tangina, December hanggang January nakagawa ako ng, ngayon nakagawa ako ng 5 tracks. Kasi ginagawa ko, sa harap ako ng PC nagsusulat. Tapos nakamix na lahat ng shit ko. Tapos, ayun, on the spot ko na lang yung kanta ko. Yung mga beat? Meron akong producer. Shoutout ngayon sa producer ko kay Dylan. Dylan, shoutout. Yeah. Nakabite? Hindi ko alam kung taga sa tropa ko na yun eh. Pin-M lang niya ako si Pistol Grip, aka Pistol Grip. Shoutout sa'yo. Basta nasa Manila lang yun. Ingat ka para ating men. Salamat sa pag-niniwala sa akin. Saan mo nakita to? Pin-M niya lang ako. Ay, nakahuligan siya. Nasa DP niya. Di kinausap ko siya. Sabi niya, I like music, ganyan. Gawa kita beat. Nag-post ka ba na looking for producer or something? As in, minessage ka talaga na dahil... Alam mo, dati ko ba yung naiisip? Pero ako kasi yung taong ma-pride ako, Gusto ko ako yung lalapitan, tol eh. Pati about branding din. Alam mo yun, kahit gusto ko yun. Ako gusto ko na lang minsan mag-post eh. Pahingin naman dyan, magpo-produce. Kaso, mukha akong petty nun, alam mo yun, parang nagpi-please. Ayoko nun, mababasag.
Diba? Sabi mo sa akin, lumaki ka sa Paco. Di ako lumaki. Doon lang ako nag-grade 3 hanggang grade 5. Di ko alam kung anong tawag doon. Saan ka ba lumaki? Cavite talaga? Lumaki teenage, nagbinata. Cavite na. Kasi grade 6 hanggang ngayon. Hindi, bago yung Paco. Saan ka? Ako nun? Quezon Province. Probinsya talaga. Okay. Hindi, ginawa hanggang pinanganak ako doon sa probinsya. Tapos grade 1. Hanggang grade 1, nag-aaral ako doon. Tapos nung grade 2, lumipat ako Cavite. Tapos, nagpako na ako. Tapos bumalik ulit ng Cavite. As in, doon ba yung family mo? Hindi, pero yung tita ko doon kasi nakabili ng bahay. Tapos, ayun, doon muna ako pinaalagaan ni mama. Kasi si mama nagtatrabaho sa Manila. Okay. Kinuha niya na kami. Nung nag-grade 3 na ako, kaya niya na eh. Saan ka sa Cavite mismo? Nung grade 2 ako. Ngayon. Sa tingin mo, tumagal ka talaga na ngayon, memorable na mo? Sa na ako, nandun sa 13. Yun, nandun na eh. Doon ko na nakilala sila Tek-Tek, pati yung mga iba akong kakilala ngayon eh. Kamusta ang Cavite, man? Yung the lifestyle, ang buhay doon. Kasi, gagi, nung una paglipat ko, cut ko agad eh, no? Nung una paglipat ko, tangina men, ang tahimik. Patahimik, okay. Gagi, nakakalungkot. Kumbaga nanay ko nga na-depress eh. Kasi hindi kami sanay sa ganun eh. Tangina dito, di ba? Anong oras? Alas 12, buhay pa yung kalsada. Doon, tangina, alas 6. Parang na dito, alauna. Yung alas 6 doon, parang alauna na. Sarado na yung mga tindahan. Walang mabibilan ng kung ano man. Ay, hindi. Alas 6, okay pa yun. Magsasarado yung mga 9. Ganun. Kasi wala nang mabibilan. May mga 7-Eleven ba na? Meron naman. Pero yung kumbaga yung kabahayan doon. Kasi mga tahimik, nasa bahay na sila lahat. May sari-sari store na may mga 24 hours na sari-sari store doon para sa mga nagiinom. Kasi may mga tao na nagsasabi ng negative, especially sa social media, sa Facebook na minsan ginagawa nga siya memes eh, di ba? Na parang taga Etibac yan, taga Cavite yan. What can you say about Cavite, man? Yung buong buhay doon na kaya mong ma-share sa mga tao na mangmang na hindi nila ayaw. Nung una naiinis ako pag pinagtitripan, lalo na pag taga-ibang lugar na may nagsasabi na hindi pa naman kayo nakakapunta doon. Tapos ginagawan, alam ko may nakita ba, ginawa na shirt. Ay natol, di pa nga ata kayo nakakapunta doon eh. Hindi nyo alam, di nga kayo doon nagstay ng 1 week. Hindi nyo alam kung gaano kapis sa Cavite. Kung yung nakikita nyo sa news, mga patay-patay. Siyempre tol, ang laki ng Cavite. Hindi naman lahat ng lugar doon nagpapatay-patay o kaya kung ano-anong mga ginagawa eh. May mga place doon na maayos. Ako masasabi ko, gusto ko sa Manila tumira. Kasi andito yung connection, andito lahat, andito yung business. Yung opportunity. Pero naisip ko na lang, magtatayo na lang ang story dito. Pero doon pa rin ako titira. So magtatayo ng store sa Manila. Dahil 7 exclusive, yan ang mga gusto ko marinig. Balikan natin yun ha. Siyempre misconception, dami misconception eh. Ano ba talaga siya, men? Yung may kunikwento kasi sa akin ni Ched. Si Ched kasi yung close mo na close ko eh. Si Ched guys, sa age ko yan. Shoutout sa'yo, Ched. Kinikwento niya sa akin yung buhay niya doon nung lumipat siya. Galing siya Manila eh. Skater siya dito, lifestyle eh. Parang medyo mabisyo yung yung lumipat siya doon. Ewan ko kung anong part ng Cavite yun. Totoo ba yun na depende lang yun, men. Kumbaga, nasa tao pa rin. Nasa bilang individual. Hindi naman lahat na, kumbaga, dito din naman, may mga mabisyo pa rin naman eh. Kumbaga, yung nakilala lang niya. Diba? Ang laki nung Cavite, men. Ang laki masyado ng province. Bawat isang lugar, iba't iba naman yung tao doon. Tapos may binanggit siya tungkol sa motor. Mahilig kayo sa motor down doon eh. Sim. Parang pag may nakita na naka-Harley dito na luma, yung alam mo yun, yung naka-Harley ka yata eh, di ba? Hindi, chopper, pero inassemble lang siya. Tas madami yata kayong grupo na nagaganon eh. Hindi naman, sakto lang, makakilala si Armando, yan. Nag-influensya sa akin mag-chopper, yun, shoutout kay Armando, solid yan, Brudomis. Yeah. Sila nag-influensya sa akin. Pag nakita raw yun sa Manila, or nagdala ng ganon, Etibac to. Yun yung term na sinabi sa akin ni Chede, parang Etibac to. Tapos, yung mga checkpoint daw doon, pinapalagpas daw yung mga nakaganon. Gagi, mismo. Kala kasi nila, kahit ako ilang beses na akong di pinansin sa checkpoint dahil sa motor ko kasi nagandahan sila sa motor ko. Totoo, pero
Ay, hindi ko alam kung anong magic na nangyari. Pero safe, kumaga kompleto naman yung mga kasi may mga ganun daw, may mga friends daw na kumaga ano lang ako, umingiti na lang ako, ginaganda ko lang yung ngiti ko. Tapos hindi nila ako chine-check. May mga ganun, pero may pagkakataon na chine-check nila ako. Pero kasi Cavite. May mga kaibigan kasi ako sa Cavite na ba, anak ng vice mayor, mga ganun bagay. Okay. Mga pabor, isang pabor. Kaya sabi ko masarap sa Cavite. Kasi ayun, may mga kaibigan ako mga ganun doon eh. Mga halos kababata. Hindi, high school. Para ba siyang Wild Wild West na medyo... Di ko magets yung sinasabi nila sa Facebook. Kasi iba yung mundo kong ginagalawan doon eh. Diba? Kumbaga tangay na sa lahat naman ng lugar may drugs eh. Diba? Bakit dito walang drugs? Dito nga pinakamalala eh. Masyado lang nilang sinasabi yun sa Facebook. Pinagkakatuwaan. Ang pag nakakita ko ng gano'n, hindi na lang ako naiinis. Dati nung una. Pero naisip ko, pinagkakatuwaan na lang nila to. Kasi baka gusto din nila dito talaga pumunta. Okay. May nagsasabi na ganito, men, narinig ko to sa mga artist. Actually, sa mga artist Cavite. Kalimutan ko na yung name. Medyo delayed yung taste, yung music na yun. Parang... Yeah, agree. Ayun, yung isa din dahilan kung ba't ko binago yung rap name ko, yung Trotas Mr. Wow. Kasi gusto ko, alam mo yun, gusto ko baguhin yung shit doon sa Cavite. Pero di ko din naman pinangarap na baguhin nila at nagayahin nila si Mr. Wow. Pero gusto ko kahit man lang isa sa rapper sa Cavite, ako yung ganun. Okay na ako doon, diba? Na sumasabay sa kung ano yung pinaka... what's in the Manila. Parang, kasi yun yung bagay na hinihate eh. Yun yung parang ayaw nila gayahin na rapper na yun eh. Diba? Parang ganun yung, hindi nyo man sabihin. Alam ko naman yan. Pero ayun nga, parang ganun kasi. Yun yung ayaw doon sa Cavite, yung ganung kind ng rapper na about sa money, about sa ganito. Kaso, ang tanong ko, yun ay nararanasan ko ngayon. Tapos ikikwento ko, puro reklamo pa rin. May ganun eh, parang diba? May meme na ang mga rapper daw puro kamalayan, puro shrooms, puro acid, parang up until now ba may nag-exist pa rin yung ganun? Hindi ko na alam kasi iba ko mga kaibigan din nag-switch na din sila eh, naging tropa na sila ng YG ganun. Yan. Yung iba naman, pero alam ko yung iba din mga bata nagbabago na, pero hindi na din active ata yung ganun mga rapper dun sa Cavite. Hindi ko na alam, wala na ako dun sa circle sa eksena sa Cavite. And kung hindi na po namin masama na sinasabi na gawin niyo yung ganung topic or kung ano mang bagsakan nyo, it's still music. Down pa rin ako doon. Mahal, nakikinig pa rin ako ng gano'n. Ako din. Diba? Yeah. Kumbaga, ang sinasabi lang namin, yung perspective mo na parang hindi na to yung gusto ko pag-usapan. Tama ba? Para sa akin lang naman yun. Yun yung gusto ko na, ayoko na yung pag-usapan kasi iba na yung nangyayari sa buhay ko eh. Kailangan yung sasabihin ko sa rap ko, kung ano na nangyayari sa akin. Kasi nagbago na yung buhay ko eh. Kumbaga yung throne na yun yung buhay niya dati. Ganun lang siya na tao, simple lang siya. Kasi wala pa naman kumbaga nangangarap siya nun, pero hindi niya pa gusto mangyari kasi bata pa lang siya. Kaya ganun lang din yung mga nasusulat niya. Kaya nung ginawa ko si Mr. O, ito na yung mature version. Ito na yung nakakaranas ng ganito. Diba? Na hahawak na ng ganito. Sabi ko, ito na lang susulat ko sa kanta ko, mas madali. Kaysa mag-isip ako ng kung ano mga bagay. Lyrical na... Oo. Pero, namimiss ko pa rin gumawa ng ganong mga kanta. Ang maganda, kaya mo pa rin. Yun na naman yun, kaya mo pa rin. Mas madali. Yun nga eh. Para sa akin, mas mahirap yun, pero mas nag-i-enjoy ako. Diba? Yung dati, siya eh, masarap din siya gawin. Kumbaga, feeling ko, ang tali-talino ko nun. Pero ayun. Yeah. Do you remember your wildest gig or memorable na gig na napuntahan mo, natugtugan mo as you or as a group? Gagi, ang dami. Pero most of the time, siya? Yung pinang memorable, tugtog namin Flip Top Festival, gagi. Pero kahit pang umaga kami nun, tayo na Flip Top Festival, naka-line up ka. Kahit naka-line up kayo nun, gagi, balagbag yung performance yun. So, yun na, kahit may crowd nun, pero sakto lang. Pero memorable sa akin yun. Pero marami akong memorable gig, lalo na sa Ingay Likha. Shoutout sa Ingay Likha. Yeah, sa mga hindi nakaalam ng Ingay Likha, sa mga pinaka-hidden gems yun. 2016 yata yun. Hindi. 2017 yan. Oo, 2017. 18 ganun, 18. Underground siya na lugar sa, ako ayon sa akin pananaw, underground siya na lugar sa Cavite na hindi mo alam na may gig dun sa loob. Kasi yung gate niya basta, alamin niyo yun kung alam niyo. Yeah, shoutout sa Ingay Likha. Yan, sila din yung nag-support nung
panahon na yun. Kasi ang lakas ng hip-hop na sa Cavite. Sila din yung nag-support talaga nun. Kasi syempre yung gano'n naman era talaga yun ng mga kamalayan shit eh. Diba? Kumbaga tayo din, enjoy din naman natin yung mga gano'n eh. Kumbaga ngayon na lang naman talaga kasi natakbo yung mundo eh. Diba? Kaya yun. Yung mga wildest gig mo, Flip Top Festival, basta memorable sa ito, pati sa Ingay Likha. Oo, Ingay Likha, lahat ng gig doon. Kasi wild din talaga eh. No? Kasi yung may napansin ako nito, Jetro. Yung may time na tumugtog kami sa mga social, yung mga nagbabayad ng ticket na 500, walang nagsaslaman eh. Diba? Walang parang, okay, sige, kahit nga tumatalon-talon eh, wala eh. Kumbaga, kahit nakita ko, sikat na yung artist, hindi pa rin nila ginagawa eh. Pero sa Ingay Likha, like, yung community nila sobrang tight na kahit magsaslaman din, 4-5, okay yun. Kumbaga, as an artist, masaya mo makita yun eh. Same. Na they're vibing, na kahit yung ganun lang, man, yung basic na ganun nila, sobrang laking bagay sa atin yan. Masabi mo ba? Mismo. Doon man yun, sa pakiramdam ng nanonood eh. Ako, ganun din ako eh. Yung gana ko. Pero kailangan ikaw yung magparamdam. Kumonek ka sa kanila. Oo, yun yung diskarte ko. Kailangan kumonek ako sa kanila. Like, pag nandun ako, kumbaga kung makikita mo maglalakad, parang di ako makaman sa shit. Pero pag nandun ako sa harap, parang kaibigan ko na kayo lahat. Kaibigan ko na lahat. Papakinggan niyo ako eh. Ganun ko sa... Paglapag ko pa lang sa stage na agad yung isip ko, okay, kaibigan ko to lahat. Okay. Para ayun. Para connect agad sila sa akin. Ganda. Di ba? Yung as an artist ko lang, pag sa baba na ng stage. Di ba? Nice set. Favorite ko yun. Nice set quiz. Ito na. Hooligans is sa mga pinaka-successful na brands ngayon sa Pilipinas. And kung sa tingin nyo overnight lang yan, na TikTok lang yan, hindi. Kasi siya yung pruweba na... TikTok ba yan? Oo, sa TikTok, men. Sa mga tao-tao na nagsusuot, sa mga Facebook na nakikita ko. Okay, angas. Hindi nga siya familiar, di ba? Pero hindi niya na alam kung gaano talaga kalaki yung brand na inaano. 2016 mo pa kinayod to. Same. How did it start? How did Hooligans start? Yan yung pinakang gusto kong topic. Kaya dapat umabot kayo dito sa minutes na to. Kung ano man. Hooligans. Nag-start siya nung 2016. Sasabihin ko muna kung paano ko nakuha yung pangalan. Nakuha ko to sa kanta ng banda. Okay. Issues. Search nyo. Issues Hooligans. Yun lang yun. Doon ko lang yun. Rock yun, di ba? Oo, rock yun. Kasi nga, skater yung mga yun eh. Tapos ako, gusto ko pala maging skater noon. Pero, na ako lang, kinig na ako ng bugoy nun. Ganon. Tapos doon ko nakuha yung name. Pero talaga, kung paano ko talaga napag-decision na gusto ko mag-clothing, nakita ko si Bugoy. Si Bugoy, okay. Daily Flight. Mismo. Nakita ko kasi yung tropa ko, parang kauwi ko lang galing probinsya, binisita ko yung airpod ko. Tapos sabi niya, yung tropa ko, uy, saan ka? May meet up ko si Bugoy, may meet up siya sa Dasma, bibili ako ng Daily Flight. Do you remember how old were you nung mga panahon na yan? 2016? Ilan taon? 17 years old siguro ako nun. Ay hindi, 18. 18 na lang siguro ako nun, 18. Ganon. Di, bata pa ako nun eh. Ang hirap, basta 17 na lang ako. 17 ako nung taon na yun. Tapos sabi ng tropa ko, bibili siya ng Daily Flight. Tapos sabi ko, sige, habol ako. Sabi daw sa 4th floor ng parking ng SM Dasma. Punta ako doon pagkapunta ko, doon niya si Bugoy. Tapos bumili yung tropa ng t-shirt. Hindi ako bumili, men, kasi wala akong pera. Broke pa ako nun eh. Si Bugoy na sabi mo nga kanina pinapakinggan mo. Nakita mo siya na ng personal. Anong naramdaman mo? Or syempre idol yun, idol mo yun. Omsim. Hanggang ngayon idol ko si Bugoy. Yeah. Yun yung gusto ko, pero kasama yun, gusto ko yun. Nung nakaraan, nung Bad Decisions, may kausap akong kaibigan, pero hindi ko sasabihin yung pangalan kasi plano din niya, pag nag-podcast siya, sasabihin niya na isang inspirasyon niya is Bugoy. Kasi maraming, kumbaga dun sa shit natin, maraming, lalo na babae, maraming hate kay Bugoy eh. Di ba? Kumbaga sa ginagalaw na shit. Maraming hate kay Bugoy eh. Pero, ayun, gusto lang namin sabihin na isa sa mga nag-inspire kung ano yung mga nakikita yung mga tao na mga malulupit. Malamang isa sa inspiration nila si Bugoy. Nung nakita mo, nabili na yung Daily Flight, nakita mo na si Bugoy, ano nangyari after nun? Doon ko na naisip na tangina. Pwede ko din yung gawin. Isipin mo someone na wala ka pang budget na to, sabi mo tapos naisip mo na kaya mo yung gawin. Pwede ko din yung gawin, kaya ko din magbenta ng t-shirt. Wala pa nagko-clothing na masyado, promise. Ang clothing pa lang na sikat ng Gnarly. Yan. Automatic. Pero na nun eh, ira na yun, Ronaldin, Gnarly ka na pahipa. Tapos ayun,
Tapos nung nakita ko daily vlog, pwede ako magbenta ng ganyang shirt. Tapos naisip ko na nun, nagdo-drawing na ako nun. Una akong drawing sa paint lang din ako nagdi-design dati. Tapos gumawa kami ng, ayun na, naisip na namin, piniem ko yung tropa ko, after na kay Bugoy, piniem ko yung tropa ko. Sabi ko magtatayo ako ng clothing. Sabi niya, ako din, okay. Tapos ganun na. Sino tropa to, men? Si Sting, yun yung anak nung yun, malupit. Shout out si Sting. Kaya ako malupit din sa Cavite dahil din sa tropa ko na yun. Kaibigan ko siya, best friend ko siya nung simula high school kami, first year. Gusto niya gumawa ng clothing. Oo, yun nga. Kasi pares talaga kami ng hilig nun. Simula pa lang kami, high school nag-aalala kami. Kumbaga, Wiz Khalifa, nakaalala namin, ganyan-ganyan. Ginahin namin forma, mga ganyan. Mahilig kami. Music pati rock yung tinitrip namin. Tapos ayun na nga, sabi niya magagawa siya ng clothing. Nakita niya mas inakasikaso ko yung sa akin. Sumapi na lang siya sa akin. Part pa rin ba siya ng hooligans ngayon? Hindi na. Ayun na nga, ito na nga yung kwento. Di bale, nag-hooligans na kami. Tinulungan niya ako sa fund. Kasi ako, design lang ako. Yung fund sa kanya. Kasi siya yung may pera eh. Marunong ka talaga mag-design sa computer? Hindi. As in drawing yung kaya mong gawin? Di din ako marunong mag-drawing. Hanggang ngayon, tol, di ako marunong mag-drawing. So, inspiration. Naniniwala ba kayo? May-ari ng hooligans di marunong mag-drawing. Pero ako yung nagdi-design. Diba? Tapos ayun na nga. Nag-start na kami ng clothing line. Kasi nga, as inasikaso ko sa akin, mas nakita yung sapi na lang siya. Naglabas namin design. Yung design namin nun parang box logo na kulay teal. Kasi nun, uso yung diamond nun eh. Diamond supply. Tas Supreme. Puta, ginawa ko. Box logo na teal. Parang diamond. Tas Supreme. Yun yung una nun, Hooligans 2016 yun. Ilang piraso to? Yun? 20 pieces lang yun. Tas magugulat kayo kung magkano yung presyo. Tanong mo magkano. Magkano boss? 200. Parang kulang pa yung doon ha? Hindi, yung punan ng shirt dati 80 lang men. May nakukuha ng t-shirt maganda siya pero 80. Mura dati tol, yung Gildan nga dati 1 each lang yun men dati. Di ba? Kung nagko-clothing pa kayo dati, ganun kamura dati yung mga shirt. Nagmahal yung shirt kasi nalaman na ng mga blanks na nagko-clothing, pinagkakakitaan na yung mga blanks na. Yeah. Yun. Nagawa na yung first 20. Kung kung naabutan nyo man, kung part kayo ng 20 tao na yun, comment kayo dito. Yeah, kung may t-shirt kayo nun, balagbag yun. Pakitaan nyo kay Jetro, bibigyan daw kayo ng libreng t-shirt. Sige. Sobrang tukol na nun, men. Kung sino namang may hawak pa ng ganun. Meron ako kakilala nun, pinagyayabang nga niya sa akin. Okay. First shirt, meron sila. Kaya 200 yun, kasi kami lang nagtatatak nun. Nagpagawa kami ng screen. Tapos kami magtatatak ni Sting. Ikaw yung humahagod. Kami dalawa ni Sting. So yung first experience mo, ikaw talaga yung humagod. Hindi ka naglabas ng, alam mo yung bayaran. Hindi, tapos ayun na nga. Di nangyari na yun. Nang tuwa kami. Talagang ang bilis. Ang benta kasi mayaman si Sting. Yung pamilya niya mayaman. Lahat bumili, mga kamag-anak niya. Tropa niya. Friends muna. Friends and families. Tapos back. Tapos naglabas ulit kami. Tapos umorder na kami ng marami. 120 pieces agad. 120 pieces? Kasi nakita na lang talagang ang liwanag na agad eh. Ang dami nun. Ang future eh. Order namin 120 pieces agad. Same design? Hindi. Tayo na nga, 120 pieces. Inuwi ko na. Tayo na, ang nangyari pa nun, men. Pumunta ako ng Divisoria nun. Pagpunta ako ng Divisoria, sarado. Kabiti ka pa nito, Oo. Alam mo ginawa ko? Bumalik ako na bukasan. Inagahan ko. Kinakuha ko na yung 120 pieces. Tapos bachi na. Tapos diretso na kami printing. Bus? Bus. 120 pieces, sobrang dami nun, men. Gago. Magbabayad ka na lang ng extra pa. Tapos bata pa ako nun, tangina. Kumbaga yung experience ko nung wala pa. Sa hooligans na lang kumapal yung mukha ko eh. Pati kung paano ako natutong magsalita. Sa hooligans lang, men. Nabili mo yung blanks lang to, di ba? Nabili mo yung blanks na ganun kadami. Inuwi mo sa Cavite. What was the next step? Pinatatakan namin doon. Alam mo, yung nagtatatak sa pangkandidato na t-shirt ng tatay ni Sting kay Tito Bob. Shoutout Tito Bob. Yeah, shoutout kay Tito Bob. Yun, bale, doon namin dinala kay Kuya. Nakalimutan ko na yung pangalan nun ni Kuya Man. Tapos dinala namin yung 120 t-shirt. May design na ako nun. Yung design namin nun parang, alam mo yung parang melted na mga letters. Okay. Parang donut. Kasi uso na Add Future nun eh. Mag-Add Future yung era na yun. Parang mga donut na shit na gano'n. Pinatutokan namin dun ngayon, no? Wait lang yung 120 pieces na yun, isang design lang? Magkaibang kulay lang. Shit. Tapos ito na yung pinakamalupit dito. Talagang masabi yung hooligans, hindi yan overnight success. Ngayon yun lang talaga yung nakikita. Ito na nga nangyari. 120 pieces. Tinatakan.
Natapos, alagkit nung tapos hindi malinis yung print. Binenta namin. Tangina, pagkabenta, nilaban, nabubura. Tayo problema nun, man. Oh man, tangina, nag-uumpisa ka palang ganun na yung problema. Parang wag ka na mag-clothing. Parang ganun na agad eh. Di ba? 120, una, ang saya. Benta, ganyan. Pagka tangina. Nilabhan tapos bubura. Oo. Ngayon, pag may mga reject, madali na matanggap yan sa ganitong posisyon. Pero, ganong posisyon, like, wala kang pera, tangina pag nagkamali ka, bawal ka magkamali kasi wala ka ng pang-abono, di ba? Hindi testing waters yun ha, kumbaga ang 120 pesos sa mga clothing pa rin, masakit pa rin yun eh. Natatakan na, tapos saka nalaman na nabubura. Tapos anong nangyari after nun? Wala, ano yung t-shirt na yun, pinamigay na lang. Tapos natigil na yung hooligans. 2016. Okay, so syempre nakaka-down yun eh. Kahit sino naman ang negosyo nakaka-down yun. Especially, sabi mo nga, bagets ka pa nun. Bata ka pa na hindi ka pa yung puhunan. Sobrang laking bagay. Madadown ka talaga nun eh. Parang, is this for me? Minsan, ma-question mo yung sarili mo eh. Tinigil nyo. Tinigil na namin, Omsim. Tapos, diyan ka na ba nag-rap? At 2017 hindi. Tangay na, nagpahinga lang ako nun. Tapos naisip ko, pera lang kulang sa akin. Pero yung ideas and shit nasa akin. Kailangan ko lang ng pera. Nanghiram ako sa pinsan ko. Magkano at this time? Magkano yung mga... quit na siya nun. Kasi syempre, madali lang naman sa kanya yun. Kumbaga, alam mo yun, kahit naman ang mangyari, mayaman. Hanggang ngayon ko mayaman ka po. Congrats. Tapos ayun na nga. Kumiram ka sa pinsan mo. Tinuloy ko na siya. Tuloy ko ito mag-isa. Iniram ko yung 5K. Kung nakikita niyo yung story ko ng IG, nakaraan yung 5K to 1M yung hooligans. Yeah. Dati 5K lang yung hiniram kong puhunan dun sa pinsan ko. And again, congrats nga pala kay Jetto na kumabig. Unang milyon ba? Unang milyon? Una pa lang. Tagal nga, di ba? Una pa lang ngayon. Ingit ako dyan. Tanda na ako. Yung iba bata pa eh. Anuhin nyo yan. Kumbaga ipangarapin nyo yan. It's never too late. Yeah, Omsim. Masaya. Enjoy lang. 5K. Ano nangyari sunod dun? Pumili na ako ng t-shirt. Hindi na yung mumurahin. Maganda na, gildan na. 100 plus na. Divisoria pa rin to. Oo. Uwian ka pa rin. Oo. Ano pa rin yan. Bus pa rin yung 50, 100, gaganto yung no? Shit. Baga tangina. Iniisip ko nun lagi pag nagbubota ako. Tangina kung makikita lang nila to. Nasasabi nila na tangina si pag mo boy, bibili kami yan. Ilang oras ang biyahe? 3 hours, 2 hours, ganun. Kakainin ko lang nun, tabi-tabi lang kasi nagtitipid ako. Kasi dapat pag umalis ako, 300 lang yung budget ko. 150 pa masaya, 150 pa kain. Tipid ako sa sarili ko dati. Ba't mo naisipan na tuloy pala? Kasi kumbaga, yun na lang din yung libangan ko eh. Pati may bumibili naman eh. Pati yun na nga, ito na nga, hooligans na pala to. Kasi nung bata ako sa Paco, hindi lang music yung naturo nila sa akin. Yung mga gangster dun, men. Kasi mahilig pumorma yung mga gangster eh. Nagpapatago Matik. Hindi ko gets dati, ba't nagpapatago yung isang gangster na may kapatid siya, pinapatago niya yung gamit niya sa akin. Tapos kukunin niya pag aalis na siya. Hindi ko magets kung bakit. Kaya nakikita ko yung damit niya. Tangin namin yung mga damit nila doon. Di pa uso yung paisley na mga bandana shoot. Bumibili sila ng maraming panyo sa Divisoria. Bibili sa Blue Corner. Lalagyan nila yun ng paisley dito. Pati yung mga Nike na slide. Nike slide, corduroy. Ano nga ba yun? Yung chinelas na pa-X na ganun. Alfombra. Nilalagyan nila yung paisley na ganun. So creative talaga eh, no? Doon ko talaga lalong na, nung bata ako na, okay, pwede pala mag-create ng sarili mong damit. Bakit ba naman? Kasi nirereklamo na iba, katulad ko sa ganyan. Diba? Tapos pwede pala mag-create ng sarili ng damit. Ang ganda ng culture na yan, ha? Baga, isipin mo, syempre iniisip na iba, gangster yan. Pero sa totoo lang, may art pa rin eh. May makina, yung isang gangster dun, may makina siya sa bahay. Binata lang din siya that time nun, mga 16 yun. Mga kuya ko na yun dun. Na sa akin, nanonood pag naglalaro. Basta inuutusan nila ako. Ganun. Basta, kuya sila eh. Tapos, doon ko nakikita lahat ng gamit nila. Customized. Paisley. Isipin mo nga yun. Kasi bloods yun sila dun eh. Yung kinakwento mo na plain shirt lang ba? Blue corner, lalagyan ng paisley. Tapos nilalagyan ng... Applicable pa rin ngayon yan. Isipin mo kung nilabas mo yan, putok yan. Diba? Si Tagbagyo, si Lise. Yeah, diba? Shoutout. Yun. Doon ko nakita yun, men. Kaya nga nag-uso yun ng mga nakaraan ng mga last year.
Damn, nakita ko dati pa. Tangina. Mismo men, doon ko sila nakita. Nagkaroon ka ng idea na pwede pala yun. Tapos parang dire-diretso. Part yun ng hooligans. Kumbaga kumbaga dala-dala ko siya simula nung pagkabata ako hanggang pagtanda ako. Kaya may ganun akong energy na kaya ko mag-create ng something. Pero sa tingin mo, sabi mo may bumibili ng brand. Sobrang hirap ng brand na nagsisimula na may bibili agad talaga ng full price na inaano mo basta tingin mo, ba't may bumibili nung una? 350 na nung pangalawang release ko noon na-fuck up na nag-350 na. Hindi ko alam. Sa tingin mo, hindi mo masabi? Or dahil isa ka sa mga unang yun. gumagawa nun, na may gumagawa na astig na Yeah. Isa ako doon sa lugar namin. Na parang wala silang pagkukunan yan kung hindi ikaw. Mismo. Isa ako doon. Tama. 2016, kahit kayo, alam niyo yan kung kailan kayo mga nag-start mag-clothing. Pero in 2016, onti pa lang talaga na maswerte lang din. Di pa lang maswerte kasi ang tagal. At tinabaho mo yan. Walang swerte dito. Maniwala. May swerte yan pero maliit na porsyento lang yan. Mga 5% lang yan. Pero lahat ng 95% yun, men. Blood, sweat, and tears. Buwabiyahe ng 2 hours papunta. Bibili ng 100 na damit. Bubuhatin sa bus. Kakain ng konti. Uwi na naman ng 2 to 3 hours. Gagi, balagbag yun. Tapos yun. Tas 350 na yung t-shirt na may bumibili tuloy-tuloy, di ko nga gets Kasi hindi ako, feeling ko matalino kasi ako. Kasi yung stock ko ng t-shirt, hindi ako nagmamadami. Kumbaga feeling ko lang yung mauubos. Kasi napalaki ako ng nanay ko na ganun Parang dapat sakto lang yung mga bagay-bagay. At alam, through experience na lang din malalaman yan no? Na parang ito yung order ko dito, ito yung order ko dito. Part yan. Up until now, 'di ba? Alam mo naman kung ilan yung order, anong size, kasama yan, man. Alam know mo your market. Yeah. Branding ng hooligans, man. What can you say about that? Yung ito talaga is yun na-feel ko lang yung hooligans is hooligans yung naging yung napatira na ako doon sa bahay sa Alfonso. Nag-Mr. Wow. Doon sa Tagaytay. Sa Mr. Wow. Para sa akin yun, hindi alam ng mga nag-aano ngayon sa fan ng hooligans. Yung crowd ng hooligans. Dahil yung kay Mr. Wow. Kasi si Mr. Wow, kumbaga yung pagkatao na yun na yung bagong ako Yung nagkapera na. Diba? Kasi tangina kung di ako nagkapera, hindi ganito yung hooligans ngayon. Naniniwala ako. Kasi tol, para sa akin, kailangan mo ng pera para makamit mo yung mga bagay na mga gusto mo. Kasi hindi, lahat na may presyo Diba? Sa tingin nyo, makapaglabas ba ako ng ng mga pants kung ang pera ko lang 5K pa rin? Diba? Hindi na tol. Ilang perasong pants lang yung magagawa doon. Diba? And how did you maintain the brand of hooligan? Ano ba talaga ang hooligan? Hooligans, doon, naging kanta lang naman talaga siya. Tapos kalaunan, naging karakter ko na lang din siya. Kumbaga, confident, alam mo yun? Alam ko hindi yung literal na meaning kasi alam ko ang literal na meaning na is bad boy. Food rats, mga astig. Pero ako parang gusto ko na lang astigin na good way na lang. Di ba? Yun. Positive message pa rin yun. Kumbaga, isipin mo, Jethro is ang representation ng hooligans. Ikaw yung astig na ngayon, I make money, nagagawa ko yung bagay na yun yung para astig sa akin. Yun yung meaning ng hooligans na kumbaga yung bad boy sa inyo nagawa ng ganito, ng bubugo or what, mga ganyan. Mga masasama yung mabubuti. Para sa akin astig, yung mabubuti naman ngayon. Diba? Parang yung meaning ng hooligans. Ganda nun. Pati gusto ko din, simula din nagbago yung gusto ko na maging malinis yung yung kumbaga yung audience ko. Gusto ko pag sinuot nila to, malinis sila. Maramdaman nila na astig sila. Maramdaman nila na I'm belong sila sa mo. Pati gusto ko ipasa yung energy ko. Gusto ko kung ano ako, yun yung ma-feel nila. Kaya minsan ako kumbaga yung mga sinasabi ko minsan na mga caption sa mga collection ko na medyo may kayabangan na shit. Tangin na may branding lang yun. Para yun kasi yung ma-feel nyo. Para ako may nakikita. Ito nga natutuwa ako. Kasi mismong mga crowd ang nagsasabi pag sinishare nila, panis na naman sila. Sabi ko, tangin na, nakuha nyo yan sa akin, ang galing nyo. Yeah. Nakuha nila yung yabang ko. Ang gusto ko lang talaga, makuha nyo yung confident bilang kabataan na tangin na may worth kayong lahat. Yeah. Hooligans is for the youth. Hooligans youth. But youth? Kasi nung kabataan ko, men, kumbaga sinasabotage ko yung sarili ko Kumbaga, hindi ako malapit, basura lang ako, ganyan. Kaya ngayon, gumawa ako ng isang bagay na para sa kabataan, na para malaman nila kung ano yung dapat para sa kanila. Na, kailangan ba matanda ka na para makapag-business ng maayos? Diba? Hindi ba pwedeng bata ka pa lang, 14 years old, tangina na, malinis ka na, hindi ka na pawis-pawis, diba? Alam mo yun, presentable ka na, kahit
kung magka-girlfriend ka, iharap ka sa parents nun. Masaya. Kasi 'di ba, yung kumbaga yung ano ko, yung panahon ko nung kabataan ako, parang okay lang maging madumi na skater kasi skater daw ganun. Ako gusto ko naman ngayon skater, malilinis naman sila. Skate brand ba ang Hooligans? Hindi. May crew na nagsiskate, diba? May crew lang na nag-skate. Hindi ko nga ang tinatawag ko lang sa kanya is brand. Yan lang yung tinatawag. Hindi streetwear, hindi kahit ano. Tinatawag ko lang sa kanya is brand. Kasi, yung evolution, nag-i-evolve yung shit ko. Kasi kung streetwear lang ako, may, alam mo yun, malalak ako dun sa streetwear na shit. Di ba? Meron ka bang gustong brand talaga before or up until now na international? Dapat ko sabihin. Ay, international? Marami. As in, yung pinaka sa tingin mong, hindi, sige, magbigay ka ng mga brands na you fox with up until now. Na international. Stray Rats, FTP, Half Evil. Yung iba secret na. Bawal malaman. Pero astig yun, man. Kumbaga, down ka pa rin sa mga, nag-inspire din. Siyempre, nag-inspire yan. Oo. Ano talaga, FTP talaga, pinaka-idol ko. Shoutout sa'yo, Zach. Sana, reply mo yung mga IG reply ko sa'yo. Nagpumunta sa Pilipinas yun, Oo nga eh. Pumunta sa sa akin, bata. Ano pa ako nun eh. Wala pa si... Nakita ko lang mga picture sila, Tofu. May picture kami actually. Nag-work ako dati sa Popcorn, yung store, yung mga nagbenta, Supreme. Tapos pumunta si Zach. Bulog. Tapos parang sayang, hindi ko kasama si Idris, sila softball. Parang sa hardest ball something na yung babae. Tapos bumili sila. Tapos parang nagpa-picture ako. Wala lang, man. Very, very old. Kahit ako magpapapicture ako doon hanggang ngayon. Ayaw niya magpakita ng mukha eh, di ba? Ayaw niya pakita yung mukha niya. Anyway. Yeah. Yun yung isa mga nilook up ko kung bakit ganda yung Hooligans yan. Yung mga tao, iba't ibang tao. Bali ang Hooligans is iba't ibang tao. Going back tayo, man, 2017 tumigil siya. Ginawa mo yung 350 na bet na sold out. Hindi, pero nauubos. Okay. Kasi parang sold out, 2 days, ganun. Hindi pero nauubos. Tapos, nung dumiretso pa ba yan? Nag-continuous pa ba? Oo, continuous up until 2019. Tuloy-tuloy pa rin, Sim. Kasi, ito pala yun. Ito, isa din dahilan ko kung bakit Hooligans. Nakakuha ko doon ng pambili ko ng mga sapatos, damit. Diba? Pang swag na. Dati walang budget eh. Walang budget eh. Kumbaga, kaya nga natuwa na sa mga gangsters sa amin kasi nagdi-DIY sila eh. Ayun. Most memorable na year mo from 2000, kasi sabi mo nag-transform yung Hooligans nung nag-Mr. Wow 2020 yun eh. Sabi mo, diba? Yung 2017 to 2020 na part ng Hooligans, kamusta yun? Ganun pa rin ba? Divisoria pa rin? Hindi. Nag-ano na ako noon. Sa may San Juan na tayo. Sa San Juan. Gago, mas malayo naman yun. Feeling ko mas malayo yun. Medyo. Tapos ako pa, hindi pa ako yung taong gusto ko yung pinapahirapan yung sarili ko. Ganun nga ako dati ng bata ako. Kumbaga self-sabotage talaga. Ito ka lang, ganyan, tipir mo yung sarili mo. Ngayon, hindi. Tangina, ngayon kaya ako mag-grab. QC to Cavite. Kasi para sa akin, comfort na eh. Ganun na eh. Pero yun nga, yung dati ganun talaga. Niraratrat ko siya. Release lang ako ng release. Ewan ko, may bumibili naman sa akin. May mga na ako nun eh. Basta nung tuloy-tuloy ko na nun, may mga labas-labas na order. Meron ng taga Visayas, meron ng ganun. Nagpapa-event ka eh. Madalas ka magpa-event dati. Yung pala yung isang dahilan din. Dahil sa event. Importante ba ang event? Oo. Kasi doon ka makakabuo ng community. Okay. Doon ka nila makikilala kung sino yung may-ari. Para sa akin, isa sa brand, dapat makilala kung sino may-ari. Ito, kakabasa ko lang nito ha. Hindi ko sabihin ko kanina ako nabasa. Nakakabasa ko lang na kung ikaw brand owner, dapat may branding ka din para sa sarili mo. At mas nagtatagal yung may mga branding sa sarili kaysa sa wala. At totoo daw yun. At ako naniniwala ako dun. Kasi ganun din ako tumingin eh. Kumbaga pag may idol ako na brand, dapat yung may-ari niya malupit din. Yeah. Totoo yan. Angas na. Kasi, madali lang naman gumawa ng magagandang shit na ganyan. Pero, pag nakilala mo mismo yung may-ari, mas masarap bumili dun. Di ba? Nagpa-event. Yun nga yung parang nakapagpunta kami yung Cartelum sa Cavite dahil kay na Jetro. Tapos sabi mo kanina, nagtayo ka nung quarters. At this time yun, nagsabi mo, kumikita ka ng pera sa Hooligans, diba? Sa college, after college. Tapos nalugi ka doon. Matagal ka nalugi? Months ba? Bago 3 months lang to. Oo. Magkano upa nun? Kaya ba ma-share? 10K? 10K? Malaki na yan at that time, ha? Oo, malaki na yan, man. Pati second floor din kasi. Damn. Second floor yung, Pina-renovate mo? Hindi. Hindi. Tapos kami lang yung gumawa ng shop na yun.
Kumbaga, yung mga sabit-sabit doon, kami lang nag-carpentero. Hindi ako nag-hire ng mag-aayos doon. When did you realize na nalugi na siya? Nung naging equal na lang. Alam mo yun, hindi ako nagpapalugi masyado, men. Para saan lugi na yun? Basta equal kasi yung effort mo parang walang nabalik eh. Yung laro ko lagi sa buhay to, laging play safe ako. Nag-risk ako, pero sa risk na yun, alam ko pa rin, kumbaga yung taya ko, yung iba 50-50 tumaya. Ako 70-30. Ganun na ako mag-risk. Make sure mo muna na parang malaking mismo, na pwedeng bumalik pa rin to. Kung hindi man buo, may babalik pa rin talaga Ako, ang dami ko nakita kasi ng mga kaibigan na ganun eh. Talagang sila eh. 50-50. Ako hindi, talagang smart move. Kasi nga men, ang lagi kong iniisip, pag ako natalo at nalugi, wala na akong hihingan ng pera. Kasi hindi naman kami mayaman eh. Diba? Nalugi siya, sabihin natin bumalik man yung puhunan, na ROI siya. Learnings mo, tumuloy pa rin yung hooligans. Tinuloy pa rin. Okay, tas sa tingin mo, ang mga brands ba ngayon, kahit sikat or hindi, o pasikat pa lang, kailangan ba ng shop? Hindi. Ako nga wala shop eh. Yeah. Kasi, ano yung sagot mo? Hindi nila kailangan. Hindi kailangan ng shop. Kasi, tangina makakalis agad kayo sa upay kung kaya mo naman balagbagin yung online eh. Diba? Kung kaya mo lahat agawin yung attention nila sa online. Bakit hindi? Ikaw, kahit ako tol, hindi na ako lalabas para bumili ng damit. Mas pipiliin ko na lang din Shopee, pati alam mo yun, men. Minsan nga nakita mo lang sa ads eh. Tangina, napabili ka eh. Basta para sa akin tol, magical eh. Kasi kahit ako mismo nabibiktima ako ng mga online na yan. Online. Kumbaga hindi ba in a bad way na biktima. Kumbaga naaakit na lang ako. Nababudol yun. Parang okay to ha. Tapos meron naman akong pera at ang dali pa. Isipin mo yung cash on delivery, di ba? O orderin mo lang yun na wala kang kahit anong masaya ako pa. Tapos pagkadating na ng pera, pagkadating na ng order, doon mo naman iisipin yung pabayad ko. Okay yun ha. Diba? Yun yung isang dahilan, di ba? Tinanong mo ako, nung labas dito, yung nasa decision. Tinanong mo ako kung dapat mag-Shopee, yun yung naisip ko kasi. Sabi ko, nakakalaga na papabili sa Shopee ha. Tayo na nga ng Shopee. Kasi ang dami naman talaga dito umorder, napakadali di ba? Ang nakikita ko na nag-Shopee brand na mga brands na pumutok sa Hysteria, Hooligans, parang balikan natin yun ha. When did you pero magkatayo ka shop, di ba? Tama ba? Ayun pala, yung sagot mo na yun, hindi dapat talaga din, hindi pa, para sa akin lang. Depende kung anong guts mo ba. Maniwala ko sa sarili mo, hindi ko naman control yung mga kapalaran yung lahat eh. Kasi naranasan mo na malugi sa ganung bagay eh, di ba? Di ba? Kaya ako nagsasalita ng ganito kasi yung naranasan ko. Malay nyo, iba yung mangyari sa inyo. Pero anyway, kaya hindi ako nagsha-shop kasi hindi ko masupply yung demand. Okay. Alam mo yung problema ko ngayon, hindi ko masupply yung demand. Dati nag-aanap lang ako ng demand, ngayon hindi ko matapatan yung demand. Damn, iba yun ha. Halos ngayon ba sold out lahat ng gamit? Yeah. Sold out ba lahat ngayon? Ngayon hindi. Natiran ako ng shirt pero expected ko yung matitira kasi marami yun. Tapos minahali ko yung shirt na yun. Pero ano lang yun onti lang na yung 150 pieces yung shirt na yun. Ngayon ng 30 pieces na lang siya. Yun na lang yung natitira sa akin. Tapos yung ibang mga mahal, mga may mga times ba na bibili ka lang ng Yossi, makikita mo naka-Hooligans. Kaso di ako nabili ng Yossi, di ba? Ayaw pala, sorry. Grocery. Bibili ka sa kung saan man na hindi mo expect na may ganun. Gagi, ito na. Yun nga, yung madala, na nga, minsan nga kakain lang kami sa Cavite, nakakaranas na ako magpapicture eh. Tapos ilang beses yun nangyayari. Same. Ang kulit din, tapos ilang beses din siya nangyayari. Ano feeling nun, man? Wala naman. Tutuwa lang ako, sabi ko. Sa wakas ngayon, naiintindihan nyo na ako. Kasi kumbaga dati, kung mga 2018, gigil ako nun. Parang iniisip ko, tangina dapat ako sa spotlight. Ganun, di ba? Pero ngayon, wala. Okay. Normal. Yung first time mo nakita, ito yung first time mo na nakita mo, naglalakad ka lang somewhere, kahit saan man, nakita mo may naka-Hooligans. Anong naramdaman mo? Sabi ko, na hindi mo kilala ha? Wala. Sabi ko, tangin ng angas nun. Yun lang laging expression ko, tangin ng angas. When did you think pumutok ang Hooligans? 2020? Yun nga yung simula na nag-model sila Sika, I guess. Sila OJ River. Kasi andun yung pants eh. Yung kay na Carla, andun yung pants eh. Andun yung pants. Para sa akin, yung pants. Simula na nilabas ko yung pants. Okay. Yun yung point na yan. Pagkalabas ko ng pants, boom. Yun yung binanggit ko sa'yo before na nagkita tayo. Nakalimutan ko saan, di yata sa Bad Decisions to eh. Pero sa iba pa. Somewhere. Sabi ko. Sa ano tayo yan? Saan nga ba yun? Sa may Boogie. Boogie yun, man. Oo nga pala. Boogie yun. Tapos parang sabi ko sa'yo nun, man,
Kakaiba yung pants mo. Kahit ako medyo meticuloso kasi ako sa mga suot ko Mahilig ako sa mga branded. Pero same nabilib ako. Ikaw nga sa cartel yung mahilig sa mga ganun shit no? Nabilib ako na nakagawa ka ng ganun na walang gumagawa na iba sa buong Pilipinas. Diba? Tapos, sa tingin mo nung nilabas yung pants, biglang pumutok yun na yung hooligans na ano? Doon na nagkaroon ng mukha Parang Evisu ba? Parang ganun ba? Ako. Hindi ko na pagkakait yun. Doon ko naging inspiration. Pati sa akin, hindi ko na talaga tinitignan na yung mga ganung bagay na kinopya ko Di sabihin yung kinopya ko, bakit di ba kayo masaya? Nilabas mo yung pants, ba't mo naisip gumawa ng ganon in the first place? Kasi gusto ko magkaroon ng Evisu. Okay. Pero hindi ko kaya bumili nun. Mahal kasi. Sobrang mahal nga. Tutusin May pera na ako that time. Pero parang too much You're gonna spend 10K for pants, di ba? Parang too much pa. Sa yung edad ko na yung 2020. Pero ngayon, kaya ko na yun. Basic na yun, boss. May gusto akong pants ngayon, man. Yung denim tears, kung familiar ka. Same. Balagbagan. Pero sobrang mahal din. Same. Yung pinakasi, parang, yung ba yung may mga clouds? Yung may mga clouds, mga flowers. Collab kayo Offset noon last time. Diba? Ganda nun. Yeah. Anyway, going back sa pantalon, ba't mo naisip gawin dahil nakita mo wala kang pang bili ng Evisu, gumawa ka ng sarili mo. Tapos yung mga tao kinain yun. Ganun lang. Tapos doon ako lagi nag-isip nun. Doon na din ako nag-isip ng gagawin ko yung mga bagay na gusto ko dati nung bata ako na hindi ako nagkaroon. Doon na lumabas yung meron akong t-shirt na parang inspire ng Tisa kung alam mo. Alam mo yung host snapback. Di ba may mga Tisa yun dati. Tapos sabi ko hindi ako. Tapos ang history pa nun, na yung host na yun, ba't ko ginawa? Dati, di ba, wala nga ako nun Tisa. Uso yung Tisa ng Swag Days. Bumili ako t-shirt. Nagpa-print ako. Tapos inaasar ako ng mga matatanda sa amin. Cavite na yun tayo na inaasar nila, peke, damit mo, ganyan. May discrimination pa rin pala. Kinangina nyo, tapos ngayon gumawa ako nung sa hooligans. Kaya di na peke, hooligans. Sobrang importante ba ng model? Na magbibit-bit na ano mo? Same. Nakita ko nga, daming gumawa. Pero, ayun. Nung na ginawa ko siya, napansin ko, okay, buti naman na nagets mo din. Kasi kailangan talaga kailangan mag-budget Kasi para sa akin, yung iba kang budget din nila ginagawa kasi about sa budget Kasi pag nagkakilala, pag kumuha ka nga naman talaga kasi ng kilala, talagang medyo masakit ba talaga? Ang ate. Anything you want to add about sa hooligans? Ano ba? Wala naman Kasi pag nag-share ako, may iba kasi doon mga secret na tungkol sa mga sauce. Ito share ko lang sa mga nanonood na nagbi-business Ang pinakakapangyarihan ng isang clothing brand is source. Na hindi pwede basta-basta yan i-share. I-share mo lang yan sa tao na alam mo yon na with the same vision. Yeah. Hindi yung secret siya Kaya pag may nagtatanong sa akin kung saan ko nakuha yung pants ko, tol, doon pa lang sa tinanong mo ako na ako doon Naka-off nga yan. Especially kung hindi mo close Kung close mo, medyo okay lang. May chance ka pa rin sumagot na hindi. Sa personal, pwede mo ako biglain pero sasagutin ko secret. Pero ayun, malalaman nyo yan para sa akin kasi yung brand merong guide pero walang cheat. Okay. Diba? Pwede guide pero hindi cheat. Hanapin nyo. Hanapin nyo. Sabi mo kanina sa Divisoria pupunta ka. Hinanap mo pa yon sa buong Divisoria. Hindi yun. Iba kasi yung gigil na nabubuo pag ikaw mismo nag-e-explore Kasi may nagtuturo na sa'yo, ito gawin mo, bungkalin mo yung ganyan. Wala, susunod ka na lang nun. Diba? Okay. As Jetro, medyo patapos na tayo sa natin, sa segment natin. Yeah. Name 5 albums na nagbago ng buhay mo. Ay, gagi, ang dami. Yung kay J. Cole na may kasamang yung GOMD. Tawag doon, yung Forest Hills Drive. Tapos Life of Pablo kasi soundtrip ko siya bago ako graduate, gumagawa ako ng thesis. Memorable na. Gagi, gumagawa ako thesis nun, yun lang yung soundtrip ko. Ano pala course mo? Sorry. IT. IT ako pero, ayun, nakagraduate ako kaso hindi ko natin siya ginamit. Ang ginamit ko lang sa IT pag yung graphic artist. Yung natutunan ko lang yung Photoshop, that's it. 3 more albums na sa tingin mo. Hindi ito hip-hop kailangan. Basta, okay. Hindi rin pinakamaganda, basta nagbago ng buhay mo. Yung feeling ko, Wiz Khalifa, yung yung kasama blocking niya. Rolling Papers 1. Rolling Papers 1. Lahat yun, men. Hindi naman siya totally nagbago, pero influensya talaga, tangina. Ang ganda nun, men. Balagbag yan. Yun yung pinakauna bago pa mag-jeggle na yan. Baka naiyak na ako minsan kung naririnig ko yun. Parang, mismo.
May kanta ako ngayon, sinample ko Roll Up eh. Roll Up. Yeah. Naalala ko, kinagalabutan nga ako, naalala ko lang yung kanta kasi that was me before. Kumbaga kahit ako mismo. Snapbacks, Goodwood. May nakita ko naka-Goodwood eh. Sa DP ni... Kasi si Sente. Si Sente, balagbag. Natawa nga rin ako doon eh. Gaging galing nga eh. Diba? Malay mo naman. Alam mo, tuwan-tuwa ako sa sa picture na yan. Kasi yung sa likod niya, may naka-Aray Paradise. So parang ako, si Stan yata yun or ano. Pero syempre, something doon, di ba? Parang branding mo rin yan eh. Ako, ganun din same na nagigets ko yung feeling mo. Ako, pag nakakita ko, nakakagets. Two more. Di ba? Yung kay Kanye West, yung kay sino pa ba? Mga Kanye West akong isa pa yung may Runway. Favorite ko din yung My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Yeah. Isa na lang. Sino pa bang nag-influence sa akin? Tangin ang hirap kasi pag dito sasagutin eh. Pero siguro isang kahit artist. Artist. Ngayon. Teka lang. Hindi, ito talaga Travis Scott. Okay. Home Sim. What album? Astroworld? Hindi. Astroworld. O kaya yung luma, yung parang may radio something. Ano nga ba? Basta yun. Basta si Travis Scott din. Alam ko yan. Yung I forgot the album pero familiar nga ako doon. Forgot. Hayaan mo na. Basta yun. Hanapin natin yan dyan. Iba yung shit. Pero international lang yung tanong mo, di ba? Ngayon, name 5 local artists na gusto mo makatrabaho. Meron na kami ni Sika eh. Yan, abangan nyo yan, man. This year ba yan? This year, labas namin yan. Produced by Gaspari. Shoutout kay Gaspari. Pinakamalupit ng producer. Yeah. Tapos, sino mga gusto ko katrabaho? Yung kakaiba na agad, yung mahirap na agad, Bugoy na Oikoy. Bugoy. Tayo na halos lahat, karamihan ng mga rapper yung sinasagot. Yun, sino ba? Bugoy na Oikoy, si Sika meron namin. Sino ba? Wala na eh. Sa tingin mo? Parang, kasi kung sasabihin ko siya, parang pangarap ko siya. Hindi naman, kasi maganda dito. Gusto ko lang. Gusto mo lang. Malay mo mag-manifest dito. Alam mo ba, may mga nagbanggit dito. Madami na nakatrabaho nila. Madman Stan, Tuldok. Siguro napanood ni Tuldok yan. Galing. Kaya minamanifest natin. Lima ba? Tatlo pa. Tatlo na lang. Si Pubs. Wala nang iba pa. May-ari ng QC. Tapos, may gusto ako eh. Hindi, may gusto ako na isa eh. Nakakaiba. Skastakli nga. Man, yun talaga. Yeah. Bilib na bilib ako Skastakli na Flow G, man. Sa mga nag-hate sa kanila, damn. Ano ka na? Same. Mga hater talaga yung mga ganong mga pero sa to lang. Tapos isang Ronelli. Yun talaga. Idol lang simula bata eh. Yun talaga ang win. Tangin na isang Ronelli. Yeah, yun. Magsusulat ako ng lyrical shit dyan talaga. Jetro, ano yung mga masasabi mo sa mga aspiring artists or aspiring na gusto gumawa ng brand? 2023 isipin mo sobrang... Yan. Ganda na tanong. Ano masasabi mo sa kanila? Kailangan, wag nyo nagayahin yung mga nakikita nyo, yung mga inspo. Parang may nakita nga ako na sa YouTube video eh, na pinakang mali mo gagawin bilang brand owner. Gayahin yung essentials, ganyan. Mag Y2K na design. Siyempre, gumawa ka ng something na hindi pa, gumawa ka ng something na hindi pa nagagawa ng iba. Kasi gano'n lang din naman yung ginagawa ko para mag-stand out ka. Di ba? Di ko din gets nga yung mga taong naglabas ng si ganito ng ganito, gagantuhin pa nila. Yun, hindi ko mag-gets yun. Yun, gumawa ka lang ng something different. That's it. Yun na yung sauce doon. Do you think that's how hooligans work right now? Tapos panindigan mo. Huwag ka mahiya. Yun. May part nga na nagulat ako eh. Well, ginawa to ng Hooligan Spectre before, yung naka-topless na babae, di ba? Wala pang gumagawa nun. Na nilagay sa t-shirt. Diba? Tapos ngayon, nagawa ulit yung pangalawa mo na ganda na, jersey. Jersey siya, di ba? Jersey pa t-shirt meron din. Shirt, t-shirt. Jersey na yung nakahubad na babae. Isang buong print. Iba yun sublimation, Supreme na gano'n. Nagulat ako sa ang galing na Yeah. Ito pala men na singit. Ayun, yun yung isang something na kakaiba. Di ba? Na-sold out yan. Oo, saglit lang yun. Na ko ito men, na nakakaligtaan ko kanina. Ano masasabi mo sa mga ganito? Kasi
may mga nagte-trending na mga damit kunwari at saka may mga hate din na natanggap Kunwari itong Gracia Worldwide, di ba? Sumikat siya sa TikTok, nakikita natin sa lahat, binibili siya ng bata. Anong masasabi mo sa ganun? Shit nila yun Yun, ginawa nila yung brand nila para maging ganun. Okay. Yun talaga yung target nila. Kung ano yung nangyayari sa kanila ngayon, yun talaga yung gusto nila mangyari. Na makabenta sila, na dumami yung sales nila, na sumikat yung brand nila na in ganun way. Alam mo yun, ako kasi ngayon sa position ng buhay ko, bihira na ako mag-hate. Lagi ko na lang iniisip na ganyan yung ginawa Bakit ko sasabihin kung anong tama para sa kanya? Siya nga yung nakakaisip niyan. Yan yung tama para sa kanya. Sa mga nag-hate, diba? Sa mga... Para sa akin... Ito, tang-ina. Gusto ko kayo ngayon 2024, tangina tol. Naiwasan nyo ng mga hate niya sa social media, tol. Kasi hindi naman lahat ng tao katulad nyo. Kaya kung tatanungin mo about Gracia, wala akong say dyan. Maganda yung ginawa nila, naging successful sila para sa way nila. And yung mga tao na nag-hate dyan, kayo, nagsiscroll kayo sa cellphone, sila nagbibilang sila ng milyon nila. Diba? Hindi mo naman mapipigilan yun, men. Ganun naman talaga natakbo yung mundo And again, maraming salamat kung nakaabot kayo dito sa pinakadulo ng podcast natin. Subscribe kayo dito. Ipapap natin lahat ng mga ng mga socials ni Jetro dito, Mr. Wow, pati Hooligans. Like and follow nyo lahat yan, men. Support the artist, book the artist, buy the brand. Kung sa tingin nyo para sa ito na kung nagagandahan kayo, invest kayo. Kumbaga, unang-una maganda pag-invest ng sarili. Sim. Yun yung parang malaking bagay. Ito pa, pati para doon sa mga brand owners, maniwala agad kayo sa sarili nyo. Never sabotage yourself. Diba? Nakita nyo yung mga pinagdaanan niya sa kwento. This is not an overnight success. After ilang years, man? 7 years. 7 years. Diba? 7 years nga lang napansin Ngayon mo siya naramdaman na diba? Yung mga tinanim mo. Matuto kayo magtanim. Kung hindi siya okay ngayon, okay lang yan. Malay mo hindi ngayon. Paano kung tumigil ako ng first year pa lang? Nung sa nangyari nga na yun, diba? Tapos nalugi ka pa sa negosyo mo. Wala na to. Tapos din, bawal iyakin. Yun, tanggapin nyo lahat. Kung naman, buong-buo yung determinasyon nyo. So, i-take nyo lang na napagsubok na lang yun. Diba? Take na lang lagi yung pagsubok. Okay, lalagpasan ko to. Tapos magiging malupit ako. Lalagpasan ko to. Yan. Paulit-ulit lang. Isang karangalan na pumunta si Jetro dito. Isa po nakaunang brand owner natin. And salamat. Maraming salamat sa nanood hanggang dito sa dulo. If you fucks with it, man, subscribe. And again, this is Dial 7. Dial 7 for the artist, by the artist. Let's go. Yeah. Maraming salamat. If you fucks with the podcast, subscribe tayo, like and share. Available tayo sa Facebook, Instagram, and TikTok. And if you wanna grow with the community, available yung mga merch natin. Bye now. Maraming salamat.